Itinapon ako na parang basahan sa sarili kong tahanan habang nagdurusa sa aking pagbubuntis. Habang si Rafael at ang kanyang kalunya ay nagsasaya sa aking dusa. Ngunit hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, pinalitan ito ng bakal sa aking dibdib. Sa tulong ng aking ama, sisiguraduhin kong babagsak ang kanilang kaharian. Handa ka na bang makitang gumulong ang hustisya sa lupa? Wala nang silbi si Helena sa ospital na ito, Clara. May mga peking medical na papel na akong inihanda para patunayang hindi natimbang ang kanyang pag-iisip. Isa lang siyang baog at pabigat na asawa na dapat nang palitan bago patuluyang masira ang pangalan ng mga Montero. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Rafael na parang mga hiwa ng matatalim na salamin sa malamig na hangin ng pasilyo. Sa labas ng bahagyang nakauwang na pinto ng pampribadong opisina ng punong direktor, nakatayo si Helena. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na sobreng papel na naglalaman ng resulta ng kanyang ultrasound mula sa isang hiwalay na klinika sa labas ng lungsod. Sa loob ng 5 mahabang taon ng pagtitiis, sa mga masakit na gamot, sa mga gabi ng pag-iyak ng palihim sa banyo habang dumadalangin sa Diyos, at sa walang katapusang pangingialam ng kanyang biyenan, sa wakas, nagkaroon ng buhay ang kanyang sinapupunan. Dumating ang isang himala. Naglakad siya ng mabilis papunta rito. Tinitiis ang matinding pagkahilo at pagsusuka sa umaga dahil gusto niyang ibigay ang pinakamagandang balita sa kanyang kaarawan bilang asawa. Bumili pa siya ng paborito nitong pastel de leche mula sa lumang panaderya na matagal na nitong hinahanap. Ngunit ang munting kahon ng cake at ang sobre ng buhay na hawak niya ay binitawan ng kanyang mga daliri ng walang nagawang tunog sa kapapal na basahan sa sahig. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Helena. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at sumikip na parang sinasakal ng isang invisible na kamay. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na pukpok sa loob ng kanyang dibdib. Ang lalaking kasama niyang nangako sa harap ng dambana 10 taon na ang nakalilipas, ang lalaking binigyan niya ng kanyang buong kabataan, ng kanyang karera bilang ng unggunang doktor, at ning kanyang karangalan, ay nakatayo sa loob ng silid, nakahawak ang mga kamay sa baywang ni Clara. Pero paano kung magalit ang tatay ng dating hukom? Ang malambing at nagmamagaling na boses ni Clara ay sumiksik sa katahimikan. Lumapit ang dalaga kay Rafael at inayos ang kurbata ng lalaki gamit ang mga daliring may pinturang pulang-pula. Alam mo namang may pangalan pa rin si Judge Augusto sa lungsod na ito, Rafael? Lumabas ang isang malamig at walang pakundangang halahak mula sa bibig ni Rafael. Magagalit? Sino ang paniniwalaan ng lipunan, Clara? Ang isang retirado at matandang hukom na wala ng kapangyarihan? At ang kanyang anak na may opisyal na diagnosis ng psychosis at severe depression? Kapag ipinasok ko na si Helena sa pasilidad sa San Juan, ang lahat ng ari-arya ng pamilya Salvador na ipinasok niya sa ospital na ito ay tuluyan ng mapupunta sa akin. At ikaw na ang tatayong bagong doktora at misis ng ospital na ito. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang nakasakit. Pinatay nito ang natitirang bahagi ng kaluluwa ni Helena. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pag-asa at laming ay napuno ng luha na hindi man lang makapatak dahil sa matinding pagkagulat ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang panlamig ng kanyang mga bisig, ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang tila pagbaliktad ng kanyang sikmura habang ang sanggol sa kanyang loob ay tila nagpaparamdam ng isang tahimik na kirot. Hindi na nakapag-isip si Helena. Sa tulak ng matinding dalamhati at hindi paniniwala, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Gumawa ng mahinang ingay ang lagutok ng pinto habang ito ay bumubukas. Biglang napalingon sina Rafael at Clara. Walang bakas ng pagsisisi o pagkagulat sa muka ng kanyang asawa. Sa halip, pinalitan ito ng isang matalim at nakakatakot na galit. Helena? Malamig na saad ni Rafael habang dahan-dahang itinutulak si Clara sa kanyang likuran. Lumapit siya ng 2 hakbang, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig nang walang kaunting awa sa namumutlang mukha ng kanyang asawa. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na magpahinga ka sa bahay? Tingnan mo nga ang sarili mo,
Pumasok ka na naman ng walang pahintulot at naniniktik sa mga usapan sa opisina. Rafael. Ang boses ni Helena ay parang pabulong na hangin, basag at puno ng dusa. Ano ang sinasabi mo? Anong peking papel? Anong pasilidad? Lumapit si Clara ng may pilit at nakakairitang awa sa kanyang muka. Doc Helena, please, calm down. Nakikita mo na naman ang mga bagay na wala naman talaga. Nag-uusap lang kami ni Dr. Rafael tungkol sa mga medical records ng mga pasyente. Nakalimutan mo na naman bang inumin ang mga gamot mo ngayong umaga? Manahimik ka, Clara! Sigaw ni Helena habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng kanyang asawa. Rafael, 5 taon! 5 taon kitang sinamahan sa lahat ng kahirapan. Isinuko ko ang sarili kong klinika para tulungan ka maitayo ang hospital na ito. Paano mo na atim nagawan ako ng ganitong kasamaan? Lumapit si Rafael at pilit na hinawakan ang magkabilang balikat ni Helena. Ang kanyang hawak ay hindi tulong, kundi isang mahigpit na pagpigil na nag-iwan ng kirot sa balat ng babae. Umayos ka, Helena! Huwag ka nga magsena rito! Nakikita mo ba kung gaano ka nakawala ng kontrol sa sarili mo? Nagsisimula ka na namang mag-imbento ng mga kwento dahil sa inggit mo kay Clara. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Mama na hindi ka nababagay maging isang ina o maging bahagi ng pamilya Montero. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang biyenan ay parang isang panibagong saksak sa puso ni Helena. Naalala niya ang lahat ng panalait ni Doña Soledad. Ang mga gabi na tinatawag siyang baog, ang mga araw na pinaglilinis siya ng bahay na parang isang katulong sa harap ng mga bisita, at ang walang katapusang paalala tungkol sa di umano'y utang na loob ng pamilya Salvador sa kanila. Hindi ako baliw, Rafael. Bulong ni Helena habang ang mga luha ay sa wakas ay umagos sa kanyang namumutlang pisngi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinatung ito sa kanyang tiyan kung saan naroon ang maliit ngunit totoong tibok ng puso ng kanyang anak. May buhay sa loob ko. Nagdadalang tao ako, Rafael. Ang anak natin. Sandaling natigilan si Rafael. Tumingin siya sa tiyan ni Helena at sa isang mabilis na sandali, nakakita si Helena ng isang bahid ng pagkagulat sa mga mata ng lalaki. Ngunit agad itong napalitan ng isang malamig at walang pusong halahak mula kay Clara sa likuran. Nagdalang tao? Wika ni Clara, habang naglalakad patungo sa kanila at nakatingin ng may pang-aasar. Doc Helena, 3 buwan na ang nakakalipas nang sabihin ng lab test na hindi ka na pwedeng magkaanak. Huwag mo namang gamitin ang ganyang uri ng kasinungalingan para lang manatili sa buhay ni Rafael. Hindi ako nagsisinungaling! Sigaw ni Helena habang ibinababa ang kanyang tingin sa sahig upang hanapin ang sobrang binitawan niya. Nandito ang ultrasound! Nandito ang katotohanan! Yumuko si Helena upang kunin ang papel, nuit bago pa man maabot ng kanyang mga daliri ang sobre. Mabilis na itinapak ni Rafael ang kanyang sapatos sa ibabaw ng papel. Narinig ang mahinang pagkapunit ng manipis na dokumento sa ilalim ng mabigat nitong sapatos. Sobra na ito, Helena. Malamig na wika ni Rafael habang nakatitig sa asawang nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi ko na ito tolerate ang ganitong pag-uugali sa loob ng ospital ko. Clara, tawagin mo si Nurse Corazon at ang 2 security guard. Dalhin niyo si Dr. Helena sa isolation room sa 2 palapag. Kailangan niyang magpahinga bago pa siya makapanakit ng ibang tao. Rafael, uwag, pakiusap, uwag ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Helena ay nawalan ng lakas habang ang pader ng silid ay tila nag-uumpisang magdilim sa kanyang paningin. Ang matinding stress, ang kawalan ng pagkain, at ang walang katapusang kirot sa kanyang dibdib ay mabilis na lumamon sa natitira niyang lakas. Tumingala siya sa lalaking nangako sa harap ng Diyos na protektahan siya sa lahat ng bagyo ng buhay. Nakatayo lang si Rafael doon, nakatitig sa kanya ng walang kaunting habag, habang si Clara ay nakangiti sa kanyang likuran. Nang dahan-dahang gumagsak ang katawan ni Helena sa malamig na semento, ang huling bagay na naramdaman niya ay ang malamig na sahig na dumikit sa kanyang pisngi at ang mahinang panginginig ng kanyang tiyan. Sa gitna ng lumalalim na kadiliman at sa harap ng taong nagnakaw ng kanyang kabataan at pag-asa,
Paano mapoprotektahan ng isang itinatagong ina ang munting buhay na ngayon pa lamang nagsisimula sa kanyang sinapupunan? Mabigat ang mga talukap ng mata ni Helena nang dahan-dahan siyang magkamulat. Ang lamig ng silid ay sumiksik sa kanyang mga buto at ang amoy ng mamahaling pabango na may halong lason ng mga bulaklak ay agad na kumulo sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang matigas na kutsyon sa ilalim ng kanyang likod. Nang idilat niya ng husto ang kanyang mga mata, ang unang bagay na sumalubong sa kanya ay ang matayog at mapang-aping figura ni Doña Soledad Montero na nakatayo sa tabi ng kanyang higaan, nakakrus ang mga bisig at nakatitig sa kanya na parang nakatingin sa isang maruming basahan sa kalsada. Mabuti naman at nagising ka na, Helena. Ang boses ni Doña Soledad ay parang tuyong gahon na natatapakan, malamig at walang kahit kaanting habag. Masyado kang maraming ginagawang eksena sa ospital. Akala mo ba ay matutuwa ang lipunan kapag nakita nilang ang asawa ng pangkalahatang direktor ay nagwawala at nagsisisigaw ng mga walang katuturang bagay? Sinubukan ni Helena na bumangon, ngunit ang kanyang ulo ay sumakit ng matindi habang ang pang-ininik ng kanyang mga kamay ay hindi niya mapigilan. Mabilis na ipinatong ni Helena ang kanyang kanang kamay sa kanyang ibabang tiyan. Naroon pa rin ang mahinang init. Naroon pa rin ang kanyang anak. Hindi ako nagwala, Mama. Ang mahinang boses ni Helena ay may halong panginginig, ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang paningin. Sina Rafael at Clara? Pinalabas nilang wala ako sa sarili dahil may natuklasan ako sa ginagawa nila sa ospital. At ang anak ko, nagdadalang tao ako, Mama. Ang apo ninyo. Isang malakas at mapang-alipustang halakhak ang lumabas sa mga labi ni Doña Soledad na nagpadama ng matinding kirot sa tainga ni Helena. Apo, huwag mo nga akong patawanin sa mga katang-isip mo, Helena. Humhakbang ng pabalik-balik ang matandang babae sa gilid ng kama, habang ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng lampara. 5 taon kang nanirahan sa bahay na ito bilang isang baog at walang silbing asawa. Ang pamilya Montero ang nagpakain sa iyo, nagbigay sa iyo ng shelter at nagpalaki ng pangalan mo bilang doktora. At ngayon, kapag nalaman mong gusto ka ng hiwalayan ng anak ko dahil hindi ka makapagbigay ng tagapagmana, bigla ka mag-iimbento na buntis ka? Napakababa ng moralidad mo. Hindi ako nag-iimbento. Napaupo si Helena sa kama sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin. Tumingin kayo sa mga mata ko, Mama. Isang doktor ako. Alam ko ang nararamdaman ng sarili kong katawan. Ang anak ninyo ang nagpunit ng resulta ng ultrasound ko dahil ayaw niyong malaman ng publiko ang pagtataksil niya. Nang gumunot ang noo ni Doña Soledad, ngunit sa halip na magpakita ng pag-aalinlangan, pinalitan ito ng mas matinding puot at kapuotan. Kahit totoong buntis ka pa, sa tingin mo ba ay hahayaan kong ang isang babaeng galing sa mahirap na pamilya at may sira-sirang pangalan ang magpalaki ng tagapagmana ng mga Montero? Utang mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon. Ang pamilya mo ay nabubuhay lamang dahil sa tulong na ibinibigay ng pamilya ko sa lumang klinika ng ama mong ex-judge. Naramdaman ni Helena ang pagbara ng luha sa kanyang lalamunan. Ang utang na loob, ang walang katapusang tanikala na ginagamit ng pamilyang ito upang igapos ang kanyang leeg sa loob ng maraming taon. Bumukas ang pinto ng silid ng walang katok. Pumasok si Rafael kasama si Nurse Corazon. Hawak ng nurse ang isang maliit na tray na may baso ng tubig at 2 kulay bughaw na gamot. Gising na pala ang pasyente, wika ni Nurse Corazon habang may plastic na ngiti sa kanyang mga labi. Doña Soledad, Dr. Rafael, nakahanda na po ang sedative at neurostabilizer na inireseta para sa kanya. Ipainom mo na yan sa kanya, Corazon. Malamig na utos ni Doña Soledad habang nakatiti kay Helena. Kailangan niyang manatiling tahimik at tulog hanggang sa maiayos natin ang mga legal na dokumento para sa kanyang pagsasalon sa pasilidad. Lumapit si Rafael sa tabi ng kama at kinuha ang baso ng tubig. Tumingin siya kay Helena nang walang anumang pagmamahal na dating ipinangako nito sa kanya. Uminom ka na, Helena. Para sa kabutihan mo ito. Masyadong mainit ang ulo mo at nakakasama yan sa kalusugan mo. Tinitigan ni Helena ang 2 bughaw na gamot sa kamay ni Nurse Corazon.
Isang matinding kutob ng isang ina ang sumaksak sa kanyang puso. Bilang isang doktor, alam niya ang epekto ng malalakas na sedative sa isang sanggol na nagsisimula pa lamang mabuo sa sinapupunan. Ang gamot na ito ay hindi para gamutin siya. Ito ay para patayin ang buhay sa loob niya o gawin siyang tuluyang walang kakayahang lumaban. Hindi ko iinumin yan. Matigas na sabi ni Helena habang ibinabaling ang kanyang muka palayo sa baso. Iinumin mo ito sa ayaw at sa gusto mo? Galit na sigaw ni Doña Soledad habang mabilis na lumalapit at hinahawakan ang baba ni Helena ng napakahigpit na parang babagtingin ang kanyang balat. Corazon, hawakan mo ang mga kamay niya. Rafael, isubo mo ang gamot. Naramdaman ni Helena ang pang-ininig ng kanyang buong katawan habang pinagtutulungan siya ng tatlo. Pilit na idinikit ni Rafael ang baso sa kanyang mga labi habang si Nurse Corazon ay mahigpit na pinipigilan ang kanyang magkabilang kamay. Ang tubig ay dumaloy sa kanyang leeg at damit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at takot para sa kanyang anak, gumawa si Helena ng isang mabilis na desisyon. Binuksan niya ang kanyang bibig at hinayaan ang dalawang gamot na pumasok. Pilit niyang itinago ang mga ito sa ilalim ng kanyang dila habang nagpapanggap na lumunok ng malalim at nagpakita ng ubo. Ayon, nakainom na siya, wika ni Rafael habang itinutulak ang baso pabalik sa tray. Pinakawala ni Doña Soledad ang baba ni Helena at pinalitan ito ng pagpupunas ng kanyang kamay gamit ang isang panyo na parang nakahawak siya ng isang dumi. Bantayan mo siya ng mabuti, Corazon. Siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng silid na ito. Bukas na bukas din ay ililipat natin siya bago pa makabalik ang ama niya mula sa probinsya. Opo, Doña Soledad, sagot ni Corazon habang inililigpit ang tray. Lumabas sina Rafael, Doña Soledad at Corazon sa silid. Narinig ni Helena ang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto, isang patunay na muli siyang ikinulong sa sarili nilang tahanan. Nang makasiguro si Helena na wala na sila, mabilis siyang yumuko sa tabi ng kama. Inilabas niya ang 2 bughaw na gamot mula sa ilalim ng kanyang dila at mabilis na itinapon ang mga ito sa loob ng paso ng malaking halaman sa tabi ng bintana. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagnanaas sa takot at sa tagumpay ng kanyang maliit na paglaban. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang basang damit at napasandal sa pader. Hawak ang kanyang tiyan. Pumatak ang isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang inang handang makipaglaban sa kahit anong lason at kaaway para sa kanyang anak. Ngunit mula sa labas ng pinto, sa hamba ng balkona, inabahagyang nakawakas, narinig ni Helena ang mahina at pribadong boses ni Doña Soledad habang may kausap sa telpon. Doktor, siguraduhin mong ang ilalabas mong medical na ulat bukas ay pinal at hindi na pwedeng apapela. Oo, pinalabas na nating may malalang psychosis si Helena at siguraduhin mong hindi makakarating sa ama niya ang tungkol sa kanyang tunay na kondisyon dahil kapag nalaman ni Judge Augusto ang totoong nangyayari rito, hindi lang ang ospital ang babagsak, pati ang buhay natin. Napatigil ang paghinga ni Helena. Ang kanyang ama? Alam ng mga Montero na ang kanyang ama lamang ang tanging taong makakabasag sa kanilang madilim na kaharian. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong mansion ng mga Montero ay nakalubog sa tahimik at madilim na pagtulog, dahan-dahang binuksan ni Helena ang bintana ng kanyang silid. Sa tulong ng isang lumang susi na naiwan ng isang katulong sa lalagyan ng mga linis gamit, nagawa niyang lumabas sa pinto ng kusina nang walang nakakakita. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay sumampal sa kanyang muka. Ngunit ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang araw na nakahinga siya ng malayang hangin. Nakarating si Helena sa lumang bahay ng kanyang pamilya sa tulong ng isang pampublikong sasakyan na binayaran niya gamit ang huling bariyas sa kanyang bulsa. Ang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato ay nakatayo pa rin ng may dignidad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal ng kanyang ama at ng masayang kabataan na matagal na niyang naulila. Kumatok si Helena sa pinto ng kusina sa likod ng bahay. Puno ng takot ang kanyang puso. Takot na baka magising ang kanyang ama
at makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at doon ay lumabas ang mukha ni Nanay Beth, ang kanyang matandang vunoy na nag-alaga sa kanya mula nung sanggol pa siya. Diyos ko! Helena? Ang pabulong at nagulat na boses ni Nanay Beth ay napuno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang namumutla at gulugulong hitsura ng dalaga. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit madaling araw ka nang dumating at bakit ganyan ang hitsura mo? Mabilis na pumasok si Helena sa loob at agad na isinarado ang pinto. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa napakaraming emosyon. Nanay Beth, pakiusap, huwag kang maengay. Gising ba si Papa? Wala rito ng iyong ama, anak. Umalis siya kahapon patungo sa probinsya para sa isang seminar ng mga dating hukom at bukas pa ang kanyang balik. Tugon ni Nanay Beth habang inaalayan si Helena na umupo sa isang lumang silya sa kusina. Ano ba talagang nangyayari, Helena? Bakit parang tumakas ka sa isang malaking panganib? Nakahinga ng maluwag si Helena nang malalamang wala ang kanyang ama. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang puso, pumasok ang matinding takot sa kanyang isip. Ang takot sa hiya. Naalala niya ang mga sakripisyo ng kanyang ama para mapanatiling malinis ang pangalan ng kanilang pamilya. Kung malalaman ng publiko at ng mga kasamahan ng kanyang ama na ang kanyang tanging anak na babae ay pinalalabas na baliw at itinatapon ng pamilya Montero, masisira ang karangalan na binuo ng kanyang ama sa loob ng 40 taon. At naroon din ang utang na loob. Naalala ni Helena noong mga panahong naghihirap ang klinika ng kanyang ama, ang pamilya Montero ang nagbigay ng malaking pondo upang makabili ng mga makabagong kagamitan. Noong mga panahong iyon, akala ni Helena ay kabaitan ang lahat, ngunit ngayon ay natanto niyang iyon ay isang ginintuang kadena na nagtatali sa kanya sa impyerno. Wala ito, Nanay Beth! Pilit na numiti si Helena habang mabilis na pinupunasan ang luhang pumatak sa kanyang pisingi. Nag-away lang kami ng kaunti ni Rafael tungkol sa trabaho sa ospital. Masyado lang akong napagod, kaya napagdesisyonan kong umuwi mula rito para makapagpahinga. Tinitigan siya ni Nanay Beth ng malalim. Kinuha ng matanda ang isang malinis na basahan at dahan-dahang pinunasan ang dumi at pawis sa mukha ni Helena. Helena, pinalaki kita. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kailan ka nagtatago ng sakit. Ang mga mata mo, may matinding takot at dusa sa mga mata mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinasaktan ka ba ng pamilya ng asawa mo? Nanay, pakiusap? Napayo ko si Helena at hindi napigilang humagulgol ng tahimik habang hawak ang mga kamay ng matanda. Ayaw kong mag-alala si Papa. Ayaw kong masira ang pangalan niya dahil sa mga problema ko. Sobrang dami na nang naisakripisyo ni Papa para sa akin. Kumuha si Nanay Beth ng isang mangkok ng mainit na sopas mula sa kalan at inilagay ito sa harap ni Helena. Anak, ang isang ama ay hindi kailanman maiistorbo ng dusa ng kanyang anak. Mas masasaktan si Judge Augusto kung malalaman niyang nagdurusa ka ng mag-isa dahil lang sa takot mong mapahiya siya. Bago pa man makasubo si Helena ng kahit isang kutsara ng sopas, ang katahimikan ng madaling araw ay nabasag ng tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng bakuran. Napatayo si Helena sa matinding gulat. Naramdaman niya ang panlamig ng kanyang mga kamay habang narinig ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na patungo sa pinto ng kusina. Ang pinto ay mabilis na bumukas ng walang pakundangan at doon ay lumitaw si Rafael. Nakasuot pa rin ito ng kanyang mamahaling coat, ngunit ang kanyang mga mata ay pinalilibutan ng galit at pagbabanta. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang malalaking lalaki na nakaitim na baro. Rafael? Napahawak si Nanay Beth sa kanyang dibdib sa gulat. Ano ang ginagawa mo rito sa oras na ito? Agad na pinalitan ni Rafael ang galit sa kanyang mukha na isang pilit at nag-aalalang ngiti. Lumapit siya kay Helena at inakbayan ito ng mahigpit. Pasensya na po, Nanay Beth, kung naabala namin kayo. Nag-alala lang ako ng husto nang magising ako at makitang wala si Helena sa tabi ko sa bahay. Alam niyo naman po, medyo hindi maganda ang lagay ng kanyang mental health kamakailan dahil sa stress sa trabaho.
Kaya minsan ay kung saan-saan siya naglalakad nang hindi nag-iisip. Hindi yan totoo. Sigaw ni Helena habang tinatangkang kumawala sa hawak ni Rafael. Nanay Beth, huwag kang maniwala sa kanya. Mas lalong hiningpitan ni Rafael ang kanyang hawak sa pulso ni Helena. Isang hawak na napakasyakit na tila wawasak sa kanyang mga buto. Nungit nakangiti pa rin siya sa harap ng matanda. Tingnan niyo po, Nanay Beth. Pabulong na wika ni Rafael habang tinititigan ang matanda. Nagsisimula na naman siyang magwawala. Helena, honey, pumunta tayo sa sasakyan. Kailangan mo nang inumin ang gamot mo. Yumuko si Rafael sa tainga ni Helena. At sa isang napakababa at nakakatakot na boses na siya lamang ang nakakarinig, bumulong ito. Sumama ka sa akin ng tahimik, Helena. Kapag gumawa ka ng eksena rito at nalaman ng mga kapitbahay at ng media na ang anak ni Judge Augusto ay isang baliw na tumatakas sa gabi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay babagsak ang natitirang karangalan ng pamilya mo. Gusto mo bang mamatay sa hiya ang tatay mo kapag nabasa niya ito sa mga pahayagan? Napatigil si Helena. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na kutsil o na nakatutok sa leeg ng kanyang ama. Ang hiya, ang takot na masira ang pangalan ng kanyang pamilya ang muling pumatay sa kanyang lakas na lumaban sa sandaling iyon. Tumingin si Helena kay Nanay Beth na may matinding luha sa kanyang mga mata. Nanay, sasama na ako sa kanya. Huwag mo na itong babanggitin kay Papa. Pakiusap. Helena? Anak. Ang nag-aalalang boses ni Nanay Beth ay sumunod sa kanila habang pilit na ginagabayan ni Rafael si Helena palabas ng pinto patungo sa madilim na sasakyan. Habang nakaupo si Helena sa loob ng sasakyan, habang nakatitig sa lumalayong lumang bahay ng kanyang ama, naramdaman niya ang masakit na panginginig ng kanyang tiyan. Napahawak siya roon at naitanong sa sarili. Hanggang kailan niya kayang iligtas ang karangalan ng kanyang ama habang isinasakripisyo ang buhay ng kanyang anak? Ang malamig na liwanag ng mga ilaw sa pasilyo ng Montero Medical Center ay sumasalamin sa malinis na sahig na parang isang salamin ng kapahamakan. Ibinaba si Helena mula sa sasakyan at pilit na ginabayan ni Rafael at ng dalawang security guard patungo sa pribadong wing ng ikatlong palapag. Ang palapag na inilaan para sa mga pasyenteng kailangang ihiwalay sa publiko. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos ay nag-iiwan ng mahinang ingay na umaalingaw-ngaw sa tahimik na gusali. Ang bawat doktor at nurse na nakakasalubong nila ay mabilis na nag-iiwas ng tingin, yumuyuko at naglalakad ng mabilis palayo. Ang mga taong dating bumabati sa kanya ng may matinding paggalang bilang ng uno ng doktor sa San Holor ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may halong awa, pagtataka at takot. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Clara. Nakasuot ito ng isang bagong puting doctor's coat na may nakaburdang pangalan sa dibdib. Dr. Clara Ramos, Acting Head of Obstetrics. Ang matagumpay at mapang-alipustang ngiti sa mga labi ni Clara ay tulad ng isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dignidad ni Helena. Magandang umaga, Dr. Helena. Ang boses ni Clara ay puno ng malambing na panunuya habang nakatayo sa harap ng pintuan ng silid ni Helena. Nabalitaan kong naglakad-lakad ka raw sa gitna ng gabi. Masyado talagang nakababahala ang kondisyon mo. Bilang bagong tagapamahala ng departamente, kailangan kong siguraduhing ligtas ang mga pasyente mula sa iyo. Huminga ng malalim si Helena at itinaas ang kanyang ulo. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan at panginginig ng kanyang mga daliri, pinanatili niya ang pagiging matatag ng kanyang paningin. Wala kang karapatang hawakan ng departamento ko, Clara. 1 taon ka pa lang na resident physician habang ako ay 5 taong pinarangalan bilang pinakamahusay na doktor sa lungsod na ito. Ang posisyon na yan ay ibinigay sa iyo hindi dahil sa iyong kakayahan, kundi dahil sa pagiging kalunya mo sa asawa ko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Clara at pinalitan ito ng matalim na galit. Lumapit siya kay Helena at inilabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang braso. Ibinukas niya ito sa harap ng mukha ni Helena. Tumingin ka rito, Helena.
Bulong ni Clara habang ipinapakita ang isang opisyal na dokumentong may tatak ng ospital. Ito ang iyong psychiatric evaluation report. Nakasulat dito na mayroon kang schizophrenia with severe paranoid hallucinations. Nakalagay din dito na ang iyong claim tungkol sa pagbubuntis ay bahagi lamang ng iyong delusional pregnancy syndrome. Panuri ni Helena ang mga salitang nakasulat sa papel. Ang kanyang pangalan, ang kanyang lisensya bilang doktor, at ang buong buhay na pinaghirapan niya ay winasak sa loob lamang ng ilang talata ng kasinungalingan. Sino ang lumagda sa ulat na ito? Ang boses ni Helena ay nanginginig sa galit. Sino sa mga doktor sa ospital na ito ang nagbenta ng kanyang kaluluwa sa inyo ni Rafael? Tumawa ng mahinang-mahina si Clara. Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga, nakapirma na ang medical board. At alam mo ba kung anong pinakamasayang bahagi? Si Dr. Evelyn Perez. Ang tanging doktora na tumangging lumagda sa ulat na ito at nagsabing totoong buntis ka? Winayiv na namin ang kanyang kontrata kaninang umaga. Wala na siya sa ospital na ito at hinding-hindi ka na matutulungan ng kahit sino. Napatigil si Helena. Si Dr. Perez, ang matapat na doktora sa kabilang departamente, napilit na nag-imbestiga sa kanyang mga laboratory test. Nawala na rin ang tanging saksi na may lakas ng loob na magsalita para sa kanya. Pumasok ka na sa silid mo, Helena. Malamig na utos ni Rafael habang itinutulak siya sa loob ng silid. Ikakanserela na namin ang iyong medical board license bukas. Mula ngayon, hindi ka na doktor. Isa ka na lamang pasyente na kailangang gamutin. Ang pinto ay isinarado ng mabilis at narinig ni Helena ang pag-ikot ng lock mula sa labas. Naiiwan si Helena sa loob ng puti at malamig na silid. Ang tanging lamig na nagmumula sa aircon ay sumasampal sa kanyang balat. Naglakad siya patungo sa maliit na banyo ng silid at inilagay ang dalawang kamay sa gilid ng lavabo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatayo sa salamin ay may malalim na itim sa ilalim ng mga mata, namumutlang labi at gulo-gulong buhok. Ngunit sa ilalim ng lahat ng dusa na iyon, may isang bagay na hindi kayang sirain ng kahit anong peking diagnosis. Ang apoy ng pagmamahal ng isang ina. Yumuko si Helena at ipinatong ang kanyang dalawang kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang mahinang tibok at init mula sa loob. "Patawad, anak," bulong ni Helena habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang pisingi na lumilikha ng mga basang bakas sa salamin ng lavabo. "Patawad? Kung sa ganitong mundo ka isinilang? Kung sa gitna ng mga lobo at taksil ka hinuhubog? Ngunit ipinapangako ko sa iyo, habang humihinga ang iyong ina, hindi ko hahayaang makuha ka nila. Hindi nila masisira ang isip ko. Hindi nila mapapatay ang buhay mo." Ipinikit ni Helena ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang mga aral ng kanyang ama. Ang katotohanan ay parang tubig. Kahit gaano mo itago sa ilalim ng lupa, hahanap at hahanap ito ng daan patungo sa liwanag. Pagkaraan ng 2 oras, narinig ni Helena ang mga ingay sa labas ng pasilyo. May mga boses ng mga doktor at nurse na nag-uusap ng may halong gulat at takot. Dahan-dahang lumapit si Helena sa maliit na bintanang salamin ng kanyang pinto. Sa kabila ng pasilyo, sa malaking pampublikong bulletin board ng ospital, nakatambad ang isang opisyal na pulang memo na may malaking sulat. Memorandum: Immediate suspension of Dr. Helena Salvador Montero due to severe mental instability and unfitness to practice medical profession. Nakita ni Helena sina Clara at Rafael na nakatayo sa harap ng bulletin board habang nakatitig sa memo ng may tagumpay sa kanilang mga muka. Lumapit si Clara sa pinto ni Helena, tumingin sa maliit na bintana at dahan-dahang bumulong ng walang boses, ngunit malinaw ang ibig sabihin. "Bukas, sa pasilidad ka na ng mga baliw matutulog." Ang mga salitang iyon ay naging isang matalim na gulok na pumuto sa natitirang takot ni Helena. Hindi na siya pwedeng maghintay. Hindi na siya pwedeng maging isang tahimik na biktima. Kailangan niyang humanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa labas bago tuluyang sarhan ang pinto ng kanyang kalayaan. Ang gabi sa 3 palapag ng Montero Medical Center ay parang isang madilim na sipulto. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na ilaw sa dulo ng pasilyo
kung saan nakaupo ang 2 security guard na dahan-dahang nakakatulog dahil sa matinding pagod at init ng gabi. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Helena sa tabi ng pinto. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa lamig ng hawakan ng pinto. Alam niyang ito na ang tanging pagkakataon. Kapag dumating ang umaga, ililipat na siya sa pasilidad ng mga may sakit sa pag-iisip sa San Juan. At doon ay tuluyan ng mawawala ang kanyang boses at ang kanyang anak. Dahan-dahang umiikot ang susi sa labas ng pinto. Napatigil ang paghinga ni Helena habang dahan-dahang bumubukas ang pinto. Sa halip na ang guards o si Nurse Corazon, ang lumitaw sa dilim ay ang mukha ni Aling Rosa, ang matandang hooli na higit 20 taon nang nagtatrabaho sa ospital. Hawak ng matanda ang isang lalagyan ng linis gamit at ang pangkat ng mga master key sa kanyang apron. Doktora Helena! Ang pabulal na boses ni Aling Rosa ay puno ng pag-aalala habang mabilis na pumasok sa silid. Bilisan niyo po! Pinatulog ko ang 2 guard sa pamamagitan ng paglalagay ng pampatulog sa kanilang kape. Walang masyadong tao sa palapag na ito ngayong gabi. Aling Rosa? Napahawak si Helena sa braso ng matanda sa matinding gulat at pasasalamat. Bakit niyo ginagawa ito? Pwedeng matanggal sa trabaho at mapahamak ang pamilya niyo dahil sa akin. Umiling si Aling Rosa habang ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. Doktora, nung nag-aagaw buhay ang apo ko dahil sa dengue, 5 taon na ang nakakalipas. Kayo lang ang tanging doktor na tumulong sa amin, kahit wala kaming maipambayad. Hindi ako papayag na sirain ng mga masasamang taong yun ang buhay ng isang mabuting doktor na tulad nyo. Inilabas ni Aling Rosa ang isang maliit at lumang tanso na susi mula sa kanyang bulsa at ipinasok ito sa kamay ni Helena. Ano po ito, Aling Rosa? Tanong ni Helena habang nakatitig sa lumang susi. Yan ang susi sa lumang vault sa basement ng archive room. Pabulong na paliwanag ng matanda. Bago pa man mamatay ang dating pangkalahatang direktor, ang ama ni Dr. Rafael, itinago niya roon ang mga orihinal na audit ng ospital at ang mga dokumento ng pondo ng gobyerno. Doon din nakatago ang mga totoong record bago pa man simulan ni Dr. Rafael at Doña Soledad ang pagmamanipula sa mga pondo noong nakaraang taon. Napatigil si Helena. Ang vault sa basement, ang lugar na matagal nang sinasabi ng kanyang ama na may hawak ng mga lihim ng pamilya Montero. Ngunit mag-ingat kayo, Doktora, patuloy ni Aling Rosa. Nandito ngayon sa ospital sina Dr. Rafael, Clara at Nurse Corazon. Nasa silid sila ng mga record sa ikalawang palapag at naghahanda ng mga papel para sa paglipat sa inyo bukas. Salamat, Aling Rosa. Pinigilan ni Helena ang kanyang luha at mabilis na niyakap ang matanda. Lalabas ako para alalamin ang ginagawa nila. Lumabas si Helena sa silid at dahan-dahang naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa hagdanan ng emergency exit. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa ay mabilis, ngunit walang boses, habang ang kanyang puso ay nanalangin na huwag siyang makatagpo ng sinuman. Nakarating siya sa ikalawang palapag. Ang silid ng mga record ay may bahagyang nakauwang na pinto, at mula sa loob ay dumadaloy ang dilaw na liwanag at ang mga boses ni Rafael, Clara at Nurse Corazon. Nagtago si Helena sa likod ng malaking cabinet ng mga lumang linen sa labas ng pinto. Dahan-dahan siyang sumilip sa nakauwang na siwang. Nakatayo si Rafael sa harap ng malaking lamesa habang pinapirmahan kay Nurse Corazon ang isang set ng mga opisyal na dokumento. Si Clara naman ay nakaupo sa silya habang hawak ang isang babasaging baso ng alak. Siguraduhin mo, Corazon, na pagkalipat kay Helena sa pasilidad bukas, ilalabas mo agad ang ulat na ipinanganak na niya ang bata at pumanaw ito dahil sa komplikasyon sa pag-iisip ng ina. Malamig na utos ni Rafael habang tinititigan ang mga papel. Tumawa ng mahina si Clara habang inaayos ang kanyang buhok. At pagkatapos niyon, papamuntik natin na ako ang tatayong legal na nag-ampon sa bata. Walang makakaalam sa lipunan na si Helena ang tunay na ina. Isang baliw na babae na nawalan ng anak, iyon ang tanging kwentong paniniwalaan ng lahat. Paano po si Judge Augusto? Tanong ni Nurse Corazon habang nilalagdaan ang huling pahina. Balita ko po ay pabalik na siya mula sa probinsya bukas ng hapon.
Lumapit si Rafael kay Clara at inakbayan ito. Wala nang magagawa ang matandang yon. Kapag nalaman niyang nasa pasilidad na ang anak niya at patay ng bata, ang pondo ng kanyang klinika ay tuluyan na ring mapupunta sa ospital natin bilang kabayaran sa mga utang na loob na hindi nila nabayaran. Mamatay ang matandang yon sa iya at talamhati. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na gulok na sumaksak sa puso ni Helena. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding poot at dalamhati. Hindi lamang ang kanyang anak ang gusto nilang nakawin. Gusto rin nilang patayin ang kanyang ama sa pamamagitan ng heartbreak at pampublikong hiya. Huminga ng malalim si Helena at sinubukang dahan-dahang umatras mula sa kanyang pinagtataguan upang pumunta sa basement. Ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig na kanyang mga binti dahil sa matinding emosyon, ang dulo ng kanyang sapatos ay tumama sa isang plastik na bote ng alkohol na nakapatong sa ilalim ng cabinet. Gumulong ang bote sa malinis na tile at gumawa ng isang mahinang ingay na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Napatigil ang usapan sa loob ng silid. Sino yan? Ang matalim at galit na boses ni Rafael ay sumaksak sa dilim. Narinig ni Helena ang mabilis na yabag na mga sapatos ni Rafael na patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay parang papasabog sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo patungo sa madilim na sulok ng emergency stairs habang ang pinto ng silid ng record ay bumukas ng malakas. Lumabas si Rafael sa pasilyo habang hawak ang isang flashlight. Ang liwanag nito ay gumagala sa madilim na pader kung saan bahagyang nakatago ang balabal ni Helena. Sa gitna ng madilim na hagdanan at sa harap ng panganib na mahuli, hawak ni Helena ang lumang susi sa kanyang kamay at naitanong sa sarili. Makakarating ba siya sa vault sa basement upang mahanap ang katotohanan bago siya mahuli ng lalaking dating naakong mamahalin siya? Sa kabila ng madilim na pasilyo ng emergency stairs, mabilis na lumusot si Helena sa pinto ng laundry chute at nagtago sa ilalim ng malaking salansan ng mga bagong labang kumot. Naramdaman niya ang matinding pagtibok ng kanyang puso habang ang ilaw ng flashlight ni Rafael ay dumadaan sa siwang ng pinto. Ilang segundo lamang ang laya ng lalaki, ngunit sa tulong ng kadiliman at sa mabilis na paglipat ng mga guard sa kabilang palapag, nagawa ni Helena na makapuslit palabas patungo sa likod ng gusali. Bumalik si Helena sa mansion ng mga Montero sa tulong ng isang tapat na driver ng pamilya Salvador na nakilala niya sa daan. Hindi pa oras para tuluyang tumakbo. Kailangan muna niyang harapin ang kaaway sa harap ng lipunan. Kagagawa ni Doña Soledad ang pag-organisa ng isang eksklusibong pagtitipon ngayong hapon sa bulwagan ng kanilang mansion. Inanyayahan ng matandang babae ang mga kilalang miyembro ng medical board, mga mamumuhunan ng ospital, at ilang matataas na opisyal ng lipunan upang formal na ipahayag ang pagreretiro ni Dr. Helena dahil sa kanyang di-umano'y malalang kondisyon sa pag-iisip. Sa loob ng malaking silid tanggapan, ang amoy ng mamahaling alak at mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa mga bulungan ng mga bisita. Nakatuon ang lahat ng mata kay Doña Soledad na nakasandig sa braso ni Rafael habang hawak ang isang baso ng champagne. Napakasakit para sa aming pamilya ang nangyaring ito sa aking menore. Ang boses ni Doña Soledad ay puno ng pilit na dalamhati at pampublikong awa habang nakatitig sa mga bisita. Naging napakatinding gipit para kay Dr. Helena ang kanyang trabaho sa San Coa. Mula nang malaman niyang hindi na siya makapagbibigay ng anak kay Rafael, nagsimula na siyang magpakita ng mga sintomas ng hallucination. Bilang pamilya, kailangan namin siyang ipagamot ng tahimik sa isang pasilidad sa San Juan para sa kanyang sariling kaligtasan. Ang mga bisita ay nagsimulang tumango ng may awa. Si Clara, na nakatayo sa tabi ni Rafael na nakasuot ng mamahaling terno, ay pilit na nagpapakita ng malungkot na mukha habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Doña Soledad sa kanyang talumpate, ang dalawang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Napatigil ang usapan ng lahat. Ang mga mata ng mga bisita ay napalingon sa pintuan. Doon nakatayo si Helena. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na dress na may malinis na puting collar. Isu kasuotan na nagpapakita ng kanyang likas na karangalan bilang isang doktor. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod
at ang kanyang muka ay walang bakas ng kahit anong kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag, matatag, at walang takot. Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Soledad. Si Rafael ay napahawak sa gilid ng mesa sa matinding gulat, habang si Clara ay napahakbang pabalik. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang malinaw at mahinahong boses ni Helena ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ipagpaumanhin niyo kung huli akong dumating sa pagtitipon na ito na inilaan para sa aking pangalan. Mabilis na lumapit si Doña Soledad habang pilit na pinapanatili ang ngiti sa harap ng mga bisita. Helena, bakit ka lumabas ng silid mo? Sinabi ng doktor na kailangan mo ng matinding pahinga dahil sa iyong unstable na pag-iisip. Pumagit na si Helena at tumingin ng diretsyo sa mga miyembro ng medical board. Mga kagalang-galang na doktor at board members, nakatayo ako sa inyong harap na yon upang patunayan na ang aking isip ay malinaw at ang aking paninindigan ay hindi natitinad. Isang matandang doktor, si Dr. Fernando, ang pinakamatagal na mamumuhunan ng ospital, ang lumapit kay Helena nang may pagtataka. Dr. Helena, sinabi sa amin ni Doña Soledad na hindi mo na kayang kilalanin ang mga medical na pamamaraan at mayroon kang malalang hallucinations. Totoo ba ito? Ngumiti ng bahagya si Helena, isang ngiti ng buong katalinuhan at dignidad. Dr. Fernando, kung ako ay may hallucinations, paano ko maipapaliwanag sa inyo ang pinakabagong surgical protocol para sa placenta previa na inilabas ng International Obstetrics Federation nitong nakaraang buwan? O ang pagmamanipula sa mga financial statement ng ikatlong quarter ng ating ospital na inilabas ng accounting department nitong nakaraang linggo? Nagsimulang magpalitan ng mga medical na tanong sina Dr. Fernando at Helena. Sa loob ng 10 minutong pag-uusap, sinagot ni Helena ang bawat tanong tungkol sa komplikadong operasyon, dosage ng gamot, at mga pulisya ng ospital nang wala yang kahit isang pagkakamali. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ang kanyang lohika ay matalim, at ang kanyang kaalaman ay higit pa sa ipinapakita ng pamilya Montero. Ang mga bulungan sa bulwagan ay mabilis na nagbago. Ang awa sa mga bisita ay napalitan ng paghanga kay Helena at malaking pagtataka sa mga pahayag ni Doña Soledad. Tila napakalino ng pag-iisip ni Dr. Helena, bulong ng isang opisyal ng gobyerno sa kanyang kasama. Bakit sinasabi ng pamilya Montero na kailangan siyang ipasok sa pasilidad ng mga baliw? Mabilis na pumasok si Rafael sa gitna at hinawakan ng braso ni Helena ng may pilit na lambing. Mga kaibigan, pakiusap! Ang ganitong lucid interval ay karaniwan sa mga pasyenteng may ganitong uri ng karamdaman. Mas nakakabuting iuwi na natin siya sa kanyang silid. Bago pa man maakay ni Rafael si Helena palabas, ang matandang si Dr. Fernando ay lumapit kay Helena at dahan-dahang nag-abot ng isang maliit na calling card sa kanyang kamay habang nakatalikod si Rafael. Tawagan mo ako, Hia. Pabulong na wika ni Dr. Fernando sa tainga ni Helena. May hindi tama sa mga ginagawa ng pamilyang ito sa ospital. Tutulungan kita. Nang maalis si Helena sa bulwagan at maibalik sa pribadong silid ng mansion, ang pinto ay mabilis na isinarado at pumasok si Doña Soledad na nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang muka ay pula sa hiya na naramdaman niya sa harap ng mataas na lipunan. Napakakapal na mukha mo! Sigaw ni Doña Soledad habang itinuturo ang daliri sa mukha ni Helena. Pinahiya mo kami sa harap ng mga investors? Akala mo ba ay nanalo ka ngayong hapon? Tumingin si Helena sa kanyang biyenan nang walang kahit kaanting panginginig. Hindi ako lumaban para manalo ngayong hapon, Mama. Lumaban ako para ipakita sa inyo na hindi nyo kayang patain ang katotohanan sa pamamagitan ng inyong mga kasinungalingan. Lumapit si Doña Soledad at itinulak ang balikat ni Helena. Mula bukas, hindi ka na makakalalas ng pintuan ng bahay na ito. Lalagyan ko ng may armadong guard ang labas ng pinto mo. Tingnan natin kung paano ka tutulungan ng iyong matandang ama kapag nakakulong ka na sa pinakamadilim na silid ng bahay na ito. Lumabas si Doña Soledad at isinarado ang pinto ng malakas. Narinig ni Helena ang paglitaw ng mga guard sa labas ng pinto at ang pag-ikot na mabigat na bakal na locking mechanism. Naiwan si Helena sa dilim ng silid.
Ibinukas niya ang kanyang palad. Doon ay nakatago ang dalawang bagay. Ang maliit na tanso na susi ni Aling Rosa para sa vault sa basement at ang calling card ng makapangyarihang investor na si Dr. Fernando. Nakahawak sa kanyang tiyan, pumatak ang isang mainit na luha sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng kadiliman ng pader, naramdaman ni Helena na ang oras para sa huling laban ay mabilis na approaching. Sa tulong ng isang tapat na utility worker na si Mang Kiko, isang matandang lalaki na nakatanggap ng tulong mula kay Judge Augusto nung araw, nagawa ni Helena na makapuslit mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag ng mansyon gamit ang isang matibay na lubid ng kumot. Sa kabila ng panganib sa kanyang kalagayan, ang bawat galaw ni Helena ay maingat at puno ng proteksyon para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Nakarating si Helena sa basement ng archive room sa pinakailalim ng lumang gusali ng ospital. Ang amoy ng alikabok, lumang papel at basang semento ay sumalubong sa kanya habang bumababa sa madilim na hagdanan. Ang lugar na ito ay matagal nang nakalimutan ng pamilya Montero dahil sa pagtatayo ng bagong administrative wing. Sa dulo ng silid, sa likod ng isang malaking bakat ng lumang cabinet, nakatago ang isang mabigat na pinto na gawa sa makapal na bakal. Inilabas ni Helena ang maliit at tanso na susi na ibinigay ni Aling Rosa. Mabilis niyang ipinasok ang susi sa lumang locking mechanism. Dahan-dahan niyang inikot ang susi hanggang sa narinig ang mahinang paggalaw ng mga lumang bakal sa loob ng pinto. Gumawa ng isang mabigat na tunog ang bakal na pinto habang ito ay dahan-dahang bumubukas na naglalabas ng malamig na hangin mula sa loob ng vault. Pumasok si Helena sa loob habang hawak ang isang maliit na flashlight. Ang buong vault ay naglalaman ng mga luma ngunit maayos na nakasalansan ng mga bakal na kahon. Sa gitnang mesa, nakapatong ang isang malaking brown folder na may sulat kamay ng dating pangkalahatang direktor, ang ama ni Rafael. Binuksan ni Helena ang folder. Ang kanyang mga mata ay pinalaki ng matinding pagkabigla sa kanyang mga nabasa. Nandun ang lahat ng orihinal na audit ng ospital mula sa nakaraang 5 taon. Nakasulat doon na ang pamilya Montero ay nagmamanipula ng milyon-milyong piso mula sa pondo ng gobyerno na inilaan para sa mga mahihirap na pasyente ng San Joa. Ngunit ang pinakamahabang saksak sa puso ni Helena ay nang makita niya ang huling pahina ng isang kontrata nung nakaraang taon. Nakalagay doon ang pangalan ng kanyang ama, si Judge Augusto Salvador, bilang isang guarantor para sa isang multi-milyong pautang sa bangko na ginamit ng pamilya Montero sa kanilang mga personal na negosyo. At sa ibaba na yon ay ang isang peking pirma na ginawa ni Rafael gamit ang forgery. Diyos ko! Napahawak si Helena sa kanyang dibdib habang ang kanyang boses ay pinalilibutan ng matinding galit at bighati. Ginamit nila ang pangalan ng tatay ko. Ginawa nilang biktima ang ama ko para maipit kami sa utang na loob na hindi naman talaga umiiral. Ito ang dahilan kung bakit napilitan si Helena na manatili at magtiis sa pamilya Montero sa loob ng maraming taon. Ang di umano'y utang na loob na palaging ipinamumukha sa kanya ni Doña Soledad ay isang malaking kasinungalingan lamang na itinayo sa ibabaw ng forgery at pagnanakaw. Yan ang dahilan kung bakit ibinigay ko sa iyo ang susi na yan, Doktora. Isang mahinahong boses ang nagsalita mula sa pintuan ng vault. Mabilis na napalingon si Helena habang hawak ang mga dokumento. Doon ay nakatayo si Aling Rosa, nakabalabal ng isang lumang shawl at may hawak na maliit na bag. Aling Rosa, lumapit si Helena sa matanda. Paano niyo nalaman ang tungkol sa vault na ito? Bakit may hawak kayong susi mula sa lumang direktor? Pumatak ang isang luha sa muka ng matandang Hooli. Doktora, ako ang dating personal na katulong ng lumang direktor bago siya pumanaw. Bago siya mamatay dahil sa sakit, nalaman niya ang kasamaan ni na Doña Soledad at Rafael. Ngunit huli na ang lahat para baguhin niya ang kanyang testamento. Bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang susi na ito at sinabing ibigay mo ito sa anak ni Judge Augusto kapag dumating ang araw na tatangkain nilang sirain ang pamilya Salvador. Ang iyong ama
Itinanggol niya ang kapatid ko sa isang walang bayad na kaso laban sa mga abusadong mayayaman noong araw. Ang pamilya niyo ang nagligtas sa amin. Naramdaman ni Helena ang isang matinding init ng pag-asa at pagmamahal na pumuno sa kanyang puso. Ang kabutihan ng kanyang ama noong nakaraang dekada ay bumalik na yon upang maging sulong ng liwanag sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Aling Rosa, kailangan nating maikalat ang mga dokumentong ito. Vika ni Helena habang mabilis na inilalagay ang mga orihinal na papel sa loob ng kanyang bag. Ito ang magliligtas sa ama ko at magpapabagsak sa mga Montero. Ngunit bago pa man makalabas sina Helena at Aling Rosa sa vault, isang mabigat at nakatatakot mayabag na mga sapatos ang narinig mula sa labas ng archive room. Sa pinto ng vault, lumitaw ang isang malaking lalaki, si Bruno, ang matagal ng bayarang bodyguard ni Doña Soledad. Hawak nito ang isang 200 flashlight at isang maliit na flash drive sa kanyang kabilang kamay. Napakagaling mo talagang tumakas, Dr. Helena. Ang boses ni Bruno ay malalim at walang kaanting habag. Inutusan ako ni Doña Soledad na tiyaking walang makakalabas na kahit anong papel mula sa silid na ito ngayong gabi. Mabilis na humakbang si Aling Rosa sa harap ni Helena upang harangan ang bodyguard. Huwag mong hahawakan ng doktora, Bruno. Pulis ang makakalaban mo kapag ginawa mo yan. Tinawanan lamang ni Bruno ang matanda at dahan-dahang humakbang pabalik sa kanila. Pulis? Si Doña Soledad ang nagpapakain sa mga pulis sa lungsod na ito, matanda. Ibigay mo sa akin ang bag na yan, Helena, kung ayaw mong masaktan ng sanggol sa tiyan mo. Eksaktong sa sandaling yon, ang telepono sa bulsa ng bodyguard ay nagsimulang tumunog ng paulit-ulit. Mabilis na sinagot ito ni Bruno habang ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Helena. Ano yon, Dr. Rafael? Tanong ni Bruno sa telpo. Narinig ni Helena ang galit at natatarantang boses ni Rafael mula sa kabilang linya. Bruno, iwanan mo muna ang anumang ginagawa mo riyan. Nakabalik na sa lungsod si Judge Augusto, kasama niya ang 3 pampublikong abogado at patungo sila ngayon sa ospital at sa mansyon. Hanapin mo si Aling Rosa at siguraduhin mong hindi siya makakapagsalita sa matanda. Nawala ang ngisi sa mukha ni Bruno. Tumingin siya kay Aling Rosa nang may matinding pagbabanta bago mabilis na tumalikod upang tumakbo patungo sa itaas. Naiwan sina Helena at Aling Rosa sa loob ng vault. Hawak ni Helena ang bag na naglalaman ng katotohanan habang ang kanyang puso ay nanginginig sa 2 emosyon. Ang takot para sa kaligtasan ni Aling Rosa at ang matinding pag-asa na dumating na ang kanyang ama upang tapusin ang impyernong ito. Ang 2 malalaking pintuan ng pangunahing tanggapan ng Montero Medical Center ay bumukas ng malakas. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok sa malawak na lobby, dala ang lakas at dignidad ng isang lalaking hindi kailanman lumuhod sa kahit anong kapangyarihan ng kasamaan. Doon, nakatayo si Judge Augusto Salvador. Nakasuot siya ng kanyang formal na itim na Amerikana. Maayos ang nakasuklay na puting buhok at hawak ang kanyang matibay na baston sa kanang kamay. Sa kabila ng kanyang edad na 63, ang kanyang tindig ay parang isang matayog na puno ng mulave na hindi kayang igiba ng bagyo. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang 2 nakababatang abogado at 2 pampublikong opisyal ng Departamento ng Katarungan. Ang buong lobby ay biglang napuno ng katahimikan. Ang mga empleyado, doktor at nurse na dating nagmamadali ay napatigil sa paglalakad, nakatitig sa dating hukom na may matinding paggalang. Mabilis na bumaba si Doña Soledad sa grand staircase ng lobby kasama si Rafael. Pilit na inayos ng matandang babae ang kanyang mukha upang magpakita ng pampublikong ngiti at plastik na paggalang. Judge Augusto! Ang boses ni Doña Soledad ay puno ng pilit na tamis habang bumababa sa hagdanan. Anong sorpresang pagbisita ito? Sana ay nagsabi kayo ng maaga para nakapaghanda kami ng angkop na pagsalubong sa isang kagalang-galang na dating hukom. Hindi man lang gumalaw si Judge Augusto sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga matang nakakita ng libu-libong kasinungalingan sa loob ng 40 taon sa hukuman, ay malamig at matalim na nakatitig sa biyenan ng kanyang anak. Huwag ka na mag-abala sa mga pampublikong seremonya, Soledad. Ang boses ni Judge Augusto ay malalim, mababa,
ngunit kumakalembang sa buong lobby na parang tunog ng isang kampana sa simbahan. Nandito ako para sa aking anak. Nasaan si Helena? Lumapit si Rafael at pilit na nagpakita ng magalang na gawi habang nagpoposisyon sa tabi ng kanyang ina. Papa Augusto, pakiusap. Pumasok muna tayo sa opisina. Medyo sensitibo po ang kondisyon ni Helena ngayon. Alam niyo naman po, nagkaroon siya ng severe nervous breakdown kamakailan dahil sa pagkawala ng kanyang kakayahang magkaanak at Tigilan mo ako sa mga kasinumalingal mo, Rafael. ang boses ni Judge Augusto ay pumotok sa gitna ng lobby na nagdulot ng panginginig sa balikat ng kababata. Tinititigan kita hindi bilang iyong biyenan, kundi bilang isang hukom na nakakakita sa isang taong may maruming budhi. Sa tingin mo ba, ay hindi ko alam ang ginawa niyo sa aking anak habang wala ako sa lungsod? Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Soledad at pinalitan ito ng kanyang likas na hudyat ng pagyayabang. Judge Augusto, huwag mong kalilimutan kung kanino ka nakikipag-usap. Ang pamilya Montero ang nagpalago sa klinika mo nung araw. May utang na loob ka sa amin. At bilang pamilya niya, may karapatan kaming alagaan ang mental health ng iyong anak sa parang alang naming makabubuti sa kanya. Itinaas ni Judge Augusto ang kanyang bastun at itinukod ito ng matatag sa sahig. Ang utang na loob ay hindi kailanman naging lisensya upang sakalin at sirain ang dignidad ng aking anak Soledad. At tungkol sa utang na ipinamumukha mo, nakatanggap ako ng isang dokumento mula sa isang hindi kilalang tao nung isang araw. Isang dokumento na nagpapakita na ang pirma ko sa mga kontrata ng bangko ay ginawa sa pamamagitan ng forgery ng iyong anak. Lalong namutla ang mukha ni Rafael. Tumingin siya sa kanyang ina nang may matinding takot, habang si Doña Soledad ay napahawak sa kanyang leeg sa gulat. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng elevator sa kabilang bahagi ng lobby ay bumukas. Lumabas si Helena kasama si Aling Rosa. Hawak ang bag na naglalaman ng mga orihinal na audit mula sa vault. Papa! Ang boses ni Helena ay nanginginig sa matinding emosyon habang tumatakbo patungo sa kanyang ama. Helena! Mabilis na humakbang si Judge Augusto at sinalubong ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit, isang yakap ng isang ama na handang ibigay ang kanyang buhay para protektahan ang kanyang tanging binuong dusa. Nang kumawala si Helena sa yakap, napansin ni Judge Augusto ang mga pasa sa pulso ng kanyang anak, mga pasang iniwan ng mahigpit na paghawak ni Rafael at ng mga security guard noong nakaraang gabi. Dahan-dahang, kinuha ni Judge Augusto ang kamay ng kanyang anak. Pinagmasdan niya ang mga pasa, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga mata ng matandang hukom ay napuno ng mga luhang pinalalabas ng matinding galit at pagmamahal. Dahan-dahang tumalikod si Judge Augusto at humarap kina Doña Soledad at Rafael. Ang kanyang buong figura ay pinalilibutan ng isang nakatakot na aura ng katarungan. Sinalat niyo ang aking anak. Ang boses ni Judge Augusto ay napakababa, ngunit bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Pinahiya niyo siya, pinalabas niyo siyang baliw, at sinaktan niyo ang kanyang katawan. Akala niyo ba ay wala nang kakayahang lumaban ng isang matandang tulad ko? Papa Augusto, maaari natin itong pag-usapan ng pribado. Pilit na nagmakaawa si Rafael habang lumalapit. Tawagin mo akong Judge Salvador Rafael! Sigaw ng matanda na nagpatigil sa lalaki. Mula sa araw na ito, pumutol na ang anumang relasyon na meron ang pamilya Salvador sa inyong maruming angkan. Iinilabas ko na ang aking anak sa impyernong ito. Lumapit ang dalawang abogado, kasama ni Judge Augusto, at inihain ang isang opisyal na legal notice sa mga kamay ni Rafael. Ito ay isang restraining order at legal summons para sa kasong habeas corpus, illegal detention at forgery, wika ng pangunahing abogado. Magkikita-kita tayo sa korte sa darating na Lunes. Inakbayan ni Judge Augusto si Helena at dahan-dahan silang naglakad patungo sa pinto ng lobby, habang si Aling Rosa ay sumusunod sa kanila ng may ngiti ng tagumpay. Naiwan sina Doña Soledad at Rafael sa gitna ng lobby habang ang lahat ng empleyado at mamamahayag na naroon ay nagsimulang kumuha ng mga larawan at magbulungan. Ang mukha ni Doña Soledad ay pinalilibutan ng matinding hiya
at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Tumingin si Soledad sa kanyang anak at bumulong ng may matinding pagnanasa sa pagganti. Huwag kang mag-alala, Rafael. Sa darating na Grand Hospital Gala, sisiguraduhin kong sa harap ng buong lipunan ay tatapusin natin ang mag-amang yan. Habang nakaupo si Helena sa loob ng sasakyan ng kanyang ama at nakatitig sa mga kamay nitong nakahawak sa kanyang kamay, naramdaman niya ang matinding init ng pagmamahal. Ang kanyang ama ay dumating na, at ang laban para sa kanyang anak at karangalan ay pumasok na sa huling hantungan. Ang gabi sa lumang tahanan ng pamilya Salvador sa gilid ng lungsod ay pinalilibutan ng tahimik at malamig na simoy ng hangin. Ang mga dahon ng lumang puno ng mangga sa bakuran ay dahan-dahang sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang maiingay na sasakyan, walang amoy ng gamot sa ospital, at higit sa lahat, walang mga mata ni na Doña Soledad at Rafael na nakatitig ng may puot at pang-aapi. Sa malawak na veranda ng bahay, nakaupo si Helena sa isang lumang silyang gawa sa rattan. Nakabalot ang kanyang mga balikat sa isang malambot na woolen shawl na ibinigay ng kanyang ama. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang kangkir ng mainit na tsaang luya na inihanda ni Nanay Beth. Sa kabilang silya, nakaupo si Judge Augusto. Nakasandig ang kanyang baston sa gilid ng mesa habang dahan-dahan niyang hinahalo ang kanyang sariling kape. Ito ang unang gabi sa loob ng 5 taon na nakaramdam si Helena ng tunay na kaligtasan. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng paligid, ang kanyang puso ay naglalakbay pa rin sa mga sugat ng nakaraan. "Papa!" Ang mahinang boses ni Helena ay sumiksik sa katahimikan ng gabi. Tumingin sa kanya si Judge Augusto nang may malalim at mapaggalingang mga mata. "Ano yon, Hija?" Pumatak ang isang luha mula sa mga mata ni Helena at dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisingi. "Patawad po! Patawad po kung hindi ako nakinig sa inyo nung araw. Nung sinabi niyo sa akin nung bago kami ikasal ni Rafael na may nakatagong pagyayabang at pagiging hindi tapat sa kanyang pamilya, pikit mata kitang hindi pinakinggan dahil sa aking pagmamahal sa kanya." Yumuko si Helena at hinawakan ng mahigpit ang tsangkir sa kanyang kamay. "Inisip ko noon na kaya kong baguhin si Rafael. Inisip ko na kung magiging mabuting asawa ako at magtatrabaho ng maigi sa ospital nila, matatanggap ako ni Doña Soledad. Ngunit ang naging kapalit ay ang pagkawala ng aking karangalan, ang pagkasira ng aking pangalan bilang doktor, at ang paglalagay sa panganib sa buhay ng anak ko." Dahan-dahang tumayo si Judge Augusto. Inilagay niya ang kanyang kape sa mesa at dahan-dahang lumapit sa silya ng kanyang anak. Yumuko ang matanda at dahan-dahang kinuha ang mga kamay ni Helena. Gamit ang kanyang thumb, dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisingi ng kanyang anak. "Helena, makinig ka sa akin." Ang boses ni Judge Augusto ay napakalambot ngunit puno ng katatagan. "Ang pagiging tapat at pagmamahal mo sa taong maling pinagkatiwalaan mo ay hindi mo kahinaan. Ito ay patunay na mayroon kang malinis at mabuting puso. Ang tunay na may kasalanan ay ang mga taong nagnakaw at nagpasamantala sa kabaitan mo." Umiyak ng lalong malakas si Helena habang isinasandig ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang ama. Tulad ng ginagawa niya nung siya ay isang maliit na bata pa lamang na nasasaktan. "Huwag mong hahayaan na ang hiya ang pumatay sa lakas mo, Hija." Patuloy ni Judge Augusto habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Ang pamilya Montero ang dapat makaramdam ng hiya sa harap ng lipunan at ng Diyos. Ikaw ay isang magaling na doktor, isang matapat na anak, at ngayon, isang napakagaling na ina. Ang dangal ng pamilya Salvador ay nakatayo sa katotohanan, at ang katotohanan yon ang magtatanggol sa iyo at sa aking apo." Pumasok si Nanay Beth mula sa kusina na may dalang isang maliit na plato ng mainit na bibingka. Inilagay ng matandang vunui ang pagkain sa mesa at dahan-dahang inakbayan si Helena. "Kumain ka na, Helena?" Ang malambing na wika ni Nanay Beth. "Kailangan ng anak mo sa tiyan mo ang lakas at sustansya. Mula ngayon, hindi ka na mag-isa. Nandito kami ng tatay mo para lumaban kasama mo." Kumuha si Helena ng maliit na piraso ng bibingka at dahan-dahang kinain ito. Ang lasa ng gata at ang init ng pagkain ay nagdala ng isang matinding damdamin ng hiling sa kanyang kaluluwa.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Helena na ang kanyang puso ay hindi na nanginginig sa takot. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang batang utusan mula sa gate at nag-abot ng isang opisyal na sobre kay Judge Augusto. Binuksan ng matandang hukom ang sobre at binasa ang nilalaman sa ilalim ng ilaw ng veranda. Ito ay isang formal na imbitasyon mula sa Board of Directors ng Montero Medical Center para sa gaganaping Grand Hospital Gala sa darating na Biyernes ng gabi sa Manila Hotel. Nakasulat doon na ang gala ay gaganapin upang ipagdiwang ang ika-20 anibersaryo ng ospital at doon ay pampublikong iuulat ang mga pagbabago sa pamunuan at sa serbisyo ng San Juan. Ito ang sinasabi ni Soledad, bulong ni Helena habang nakatitig sa imbitasyon. Gagamitin nila ang gala na iyon para pampublikong i-anunsyo ang aking pagre-retiro at ang pagpapalit sa akin kay Clara. Isang malamig at matalinong ngiti ang lumabas sa mga labi ni Judge Augusto. Dahan-dahan niyang itiniklop ang imbitasyon at inilagay ito sa loob ng kanyang Amerikana. Maganda, wika ni Judge Augusto habang tumitingin sa malayo. Gusto nilang gumawa ng entablado sa harap ng buong lipunan at media? Kung gayon, doon natin ibabagsak ang kanilang kaharian. Tumingin si Helena sa kanyang ama. Papa, ano ang plano niyo? Ipinatong ni Judge Augusto ang kanyang kamay sa balikat ni Helena. Nakausap ko na ang 3 gating justice ng Court of Appeals at ang pangkalahatang pampublikong tagapagtanggol. Nakahanda na ang lahat ng affidavits ni Aling Rosa at Dr. Perez. Sa gabi ng gala, hindi lamang tayo dadalo bilang mga bisita. Dadalo tayo bilang mga tagasingil ng katarungan. Tumingin si Helena sa salamin ng pinto ng veranda. Ang refleksyon ng babaeng nakatayo doon ay hindi na ang sugatan at umiiyak na biktima sa opisina ni Rafael sa Kabanata 1. Ang kanyang balikat ay nakataas, ang kanyang mga mata ay maliwanag, at ang kanyang kanang kamay ay nakahawak ng matatag sa kanyang tiyan. Sa gitna ng papalapit na bagyo, nahanap ni Helena ang kanyang tunay na lakas, ang lakas ng isang ina na handang lumaban kasama ang kanyang ama hanggang sa huling sandali. Sa isang maliit at tahimik na karinderya sa tabi ng lumang highway sa labas ng lungsod, nakaupo si Judge Augusto sa dulo ng mesa. Ang lugar ay payak at malayo sa mga mata ng mga bayarang tao ni Doña Soledad. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang kanyang pangunahing abogado na si Ate Mendoza. Ilang sandali pa pumasok si Aling Rosa na nakainom ng pampublikong sasakyan at nakabalabal ng isang malaking shawl upang hindi makilala sa kalsada. Judge Augusto? Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng paggalang at takot habang mabilis na umuupo sa tapat ng matandang hukom. Mabuti na lamang at nakipagkita kayo sa akin dito. Nitong mga nakaraang araw, may 2 lalaking nakaitim na paulit-ulit na pumupunta sa bahay ng aking pamilya sa palengke. Kinuha ni Judge Augusto ang kamay ng matandang Holly at pinigilan ang panging-inig nito. Huwag kang mag-alala, Aling Rosa. Ang pamilya mo ay nailipat na ng aking mga tao sa isang ligtas na bahay sa probinsya. Walang makakasakit sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Aling Rosa at mabilis na binuksan ang kanyang lumang bag. Inilabas niya ang isang makapal at may sirang takib na logbook, ang orihinal na talaan ng mga pasyente sa San Juan nung gabi na pinalabas na nagwala si Helena. Ito po ang orihinal na logbook, Judge. Paliwanag ni Aling Rosa habang inilalagay ang libro sa mesa. Dito, nakasulat na si Dr. Helena ay maayos ang lagay at walang anumang sintomas ng psychosis nung gabi na yon. Nakatala rin dito ang utos ni Nurse Corazon na palitan ang resulta ng mga lab test sa utang na loob kay Doña Soledad. Inabot ni Ate Mendoza ang logbook at maingat na sinuri ang bawat pahina. Ito ay isang napakatibay na ebidensya ng forgery at tampering of medical records, Judge. Sapat na ito para matanggalan ng lisensya si Nurse Corazon at maidemanda sina Rafael at Clara. Hindi pa sapat yan, Ate Mendoza. Ang boses ni Judge Augusto ay malamig at puno ng estratehiya. Gusto ko ang pambungad na ebidensya na hindi nila kayang itanggi sa harap ng media. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng karinderya ay muling bumukas at pumasok si Dr. Evelyn Perez.
ang matapat na doktora na tinanggal sa ospital dahil sa pagtangging magsinungaling para kay Rafael. Lumapit si Dr. Perez at nagbigay ng isang formal na sworn affidavit at isang selyadong sobre na naglalaman ng pangalawang ultrasound result na ginawa niya ng palihim para kay Helena bago siya tanggalin sa trabaho. Judge Augusto? Wika ni Dr. Perez habang nakatitig sa matandang hukom. Nakahanda akong tumayo sa harap ng court at sa harap ng Board of Directors sa gabi ng gala upang patunayan na si Dr. Helena ay may malusob na pagbubuntis at ang kanyang mental health ay buong-buo at walang sira. Kinuha ni Judge Augusto ang mga papeles at inilagay ang mga ito sa loob ng kanyang mamahaling leather briefcase. Tumingin siya kay Dr. Perez at kay Aling Rosa nang may matinding taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa inyong dalawa, wika ni Judge Augusto habang ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Iniligtas ninyo hindi lamang ang aking anak, kundi ang katarungan sa lungsod na ito. Samantala, sa loob ng opisina ng pangkalahatang direktor sa Montero Medical Center, galit na itinapon ni Rafael ang kanyang baso sa sahig. Ano? Nawawala si Aling Rosa? Sigaw ni Rafael kay Bruno na nakatayo sa kanyang harap habang nakatumo. Opo, Dr. Rafael, sagot ni Bruno. Nang pumunta ang mga tao natin sa bahay niya sa palengke, nakalipat na ang buong pamilya niya. At nakita rin natin si Dr. Perez na pumasok sa opisina ng abogado ni Judge Augusto kaninang umaga. Nawala ang kulay sa mukha ni Rafael. Napahawak siya sa kanyang mesa habang pumasok si Clara na may hawak na bagong terno para sa gala. Rafael, ano ang nagyayari? Tanong ni Clara na may halong kaba sa kanyang boses. Sigurado ka bang kontrolado natin ang gaganaping gala bukas? Tumingin si Rafael kay Clara at kay Bruno na may matinding takot at galit sa kanyang mga mata. Gagamitin ni Judge Augusto ang gala bukas para ibagsak tayo. Bruno, siguraduhin mo na ang lahat ng mga mamamahayag na darating sa gala ay hawak ng pamilya natin. Walang sinumang papayag na magsalita si Helena o ang ama niya sa entablado. Ngunit hindi nila alam, sa lumang bahay ng mga Salvador, naghahanda na si Helena para sa pinakamalaking gabi ng kanyang buhay. Ang gabi bago ang gala, pumasok si Judge Augusto sa silid ni Helena. Hawak ng matandang hukom ang isang malaking kahon na gawa sa mahogany wood. Inilagay ni Judge Augusto ang kahon sa ibabaw ng mesa at dahan-dahan itong binuksan. Sa loob ay nakatago ang isang napaganda at eleganteng puting Filipiniana gown na gawa sa pinung-pinatuyong abaka at may mga palamuting gintong burda. Napatitig si Helena sa gown. Papa, ito ang gown ni Mama nung natanggap niya ang kanyang pambansang parangal sa sining. Mumiti si Judge Augusto habang tumutulo ang isang luha sa kanyang mata. Oo, Hija. Isinuot ito ng iyong ina nung ipinaglalaban niya ang kanyang karangalan sa harap ng lipunan. Bukas ng gabi, isusuot mo ang damit ng iyong ina. Lalakad ka sa bulwagan ng Manila Hotel, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng katotohanan. Lumapit si Helena at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Isinuot niya ang kanyang kamay sa braso ng kanyang ama at tumingin sa maliwanag na buwan sa bintana. Ang bawat pirasa ng ebidensya ay nakahanay na. Ang bawat saksi ay nakahanda na. At sa darating na gabi ng gala, ang buong lipunan ay magiging saksi sa pagbagsak ng mga maskara ng pamilya Montero. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay napapalamutian ng malalaking kristal na chandelier, matataas na arko ng mga sariwang puting rosas, at mga mesang natatakpan ng ginintuang tela. Ang pinakamatataas na tao sa lipunan, mga sikat na doktor, mamumuhunan, senador, at mga kilalang mamamahayag, ay nakagayak ng kanilang pinakamamahal na mga suit at gown habang nag-uusap sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Soledad Montero. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang gown na pinalilibutan ng mga kulay gintong iyas. Sa kanyang tabi ay nakatayo sina Rafael na nakasuot ng mamahaling terno at si Clara na nakasuot ng isang makinang na panggabing damit na tila nagmamalaki bilang bagong paborito ng pamilya. Tiyakin mo, Rafael, na walang anumang pagkakamali ngayong gabi.
Ang boses ni Doña Soledad ay pabulong, ngunit puno ng matalim na banta habang nakatitig sa mRNA saag na ipresinta na natin ang ulat tungkol sa mental health ni Helena at na ipapirma sa kanya ang waiver. Tuluyan ng mapupunta sa atin ang kontrol sa buong ospital at sa kanyang mga ari-arian. Huwag kayong mag-alala, Mama, sagot ni Rafael habang inaayos ang kanyang kurbata. Nakahanda na ang lahat ng slideshow at ang mga peking sertipikasyon mula sa medical board. Ngunit bago pa man makapagsimula ang formal na programa, ang dalawang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Napatigil ang ilang bisita sa pinto. Ang mga ilaw ng mga kamera ng media ay mabilis na humarap sa pinto. Doon pumasok si Helena. Nakasuot siya ng puting Filipiniana gown ng kanyang huli na ina. Ang pinong tela at ang gintong burda sa kanyang mga balikat ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay sa kanyang likod, at ang kanyang mukha ay may likas na kagandahan, kapayapaan, at walang kapantay na dignidad. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang braso ay si Judge Augusto Salvador. Matatag, uyayam, at walang takot sa kanyang mga mata. Nawala ang ngiti sa mukha ni Clara. Si Rafael ay napahawak sa kanyang baso ng napakahigpit, habang si Doña Soledad ay pinalitan ang gulat ng matinding pang-inginig ng galit sa kanyang mga labi. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" bulong ni Clara kay Rafael. "Sabi mo ay hindi siya makakalabas ng bahay nila. Manahimik ka, Clara!" pabulong na sigaw ni Doña Soledad. "Pumunta na tayo sa entablado. Gagamitin natin ang pagkakataong ito para pampublikong durugin ang kanyang pangalan." Umakyat si Doña Soledad sa malaking entablado sa harap ng bulwagan at kinuha ang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng malalakas na speaker. Mga kagalang-galang na bisita at mga kasamahan sa medisina. Ang boses ni Doña Soledad ay puno ng plastik na tamis at pampublikong dalamhati. Ngayong gabi, habang ipinagdiriwang natin ang ika-20 anibersaryo ng Montero Medical Center, may isang napakabigat na balita na kailangan naming ibahagi sa inyong lahat. Yumuko si Doña Soledad at nagpunas ng hindi umiiral na luha sa kanyang mata. Ang aming mahal na doktor at aking menore, si Dr. Helena Salvador Montero, ay kasalukuyan nakakaranas ng isang matinding mental breakdown. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang tumanggap ng katotohanan na hindi na siya makapagbibigay ng anak sa aking pamilya, nagkaroon siya ng malalang hallucinations at hindi naligtas para sa ating mga pasyente. Nagsimulang magpalitan ng mga bulungan ang mga bisita. Tumingin ang ilan sa mesa kung saan nakaupo si Helena kasama ang kanyang ama. Mabilis na pinindot ni Clara ang kontrol ng malaking LED screen sa likod ng entablado. Doon ay lumitaw ang mga peking medikal na sertipikasyon kasama ang mga manipuladong dokumento na nagpapakita ng di umano'y unstable psychiatric records ni Helena. Umakyat din si Rafael sa entablado at kinuha ang mikropo mula sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay pinalilibutan ng pampublikong awa at kasinungalingan. Bilang kanyang asawa, napakasakit para sa akin na makita ang pagbagsak ng isip ng aking mahal na asawa. Ngunit para sa kaligtasan ng publiko at ng ospital, formal ko nang inaanunsyo ang kanyang permanenteng pagreretiro sa medisina. Kumuha si Rafael ng isang folder at inilabas ang isang formal na waiver document. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Helena sa gitna ng bulwagan at nagsalita sa mikropono. "Helena, pakiusap. Umakyat ka rito sa entablado at lagdaan mo ang waiver na ito para sa iyong sariling kagalingan at para sa ikagaganda ng ating pamilya." Ang mga mata ng daan-daang bisita ay nakatuon kay Helena. May mga nakatitig sa kanya ng may awa, may mga tumitingin ng may pang-aapi, at may mga mamamahayag na nagsimulang kumuha ng mga larawan habang naghihintay sa kanyang pagsuko. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Helena ang pang-inginig ng kanyang sariling mga daliri. Ngunit bago pa man pumasok ang takot sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang matatag at mainit na kamay ng kanyang ama na humawak sa kanyang kamay. Tumingin si Judge Augusto sa kanya at dahan-dahang tumango. Ang mga mata ng kanyang ama ay naglalaman ng isang utos. Ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Helena.
Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya, itinaas ang kanyang ulo, at inayos ang magandang puting gown ng kanyang ina. Ngunit bago pa man makahakbang si Helena patungo sa entablado, dahan-dahang tumayo si Judge Augusto sa kanyang tabi. Ang matandang hukom ay itinukod ang kanyang baston sa sahig at tumingin ng diretso sa mga mata ni na Doña Soledad at Rafael sa entablado. Soledad? Rafael? Ang boses ni Judge Augusto ay hindi nang ailangan ng mikropono. Ang pambihirang autoridad at lalim ng kanyang boses ay pumutok sa gitna ng ballroom na nagpatahimik sa buong bulwagan. Matagal ninyong pinaglaruan ang kasinungalingan sa pampublikong entablado. Ngayon, hayaan ninyong ang batas at ang katotohanan ang magsalita. Eksaktong sa sandali ngayon, ang dalawang malalaking pinto sa likod ng ballroom ay muling bumukas ng napakalakas. Pumasok sa bulwagan ang 5 opisyal ng National Bureau of Investigation, kasama ang 2 pampublikong prosecutor at isang grupo ng mga pambansang mamamahayag mula sa malalaking network ng telebisyon. Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Soledad. Binitiwan ni Rafael ang folder sa kanyang kamay, habang ang buong ballroom ay napuno ng matinding gulat at kaguluhan. Ang buong Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nakalubog sa matinding katahimikan at gulat. Ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa pangunguna ng Regional Director ay pumasok sa gitna ng bulwagan habang ang mga mamamahayag at cameraman mula sa 3 malalaking pambansang network ay mabilis na nagposisyon ng kanilang mga camera patungo sa entablado. Dahan-dahang umakyat si Judge Augusto sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang matibay na pagtukod ng kanyang baston. Kinuha niya ang mikropuno mula sa nanginginig na kamay ni Rafael. Mga kababayan, mga kasamahan sa medisina, at mga miyembro ng media. Ang boses ni Judge Augusto ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Malalim, formal, at may taglay na pambihirang autoridad. Ang inyong narinig at nakita sa screen nitong nakaraang 10 minuto ay hindi isang ulat ng medisina. Ito ay isang matinding kriminal na pagtatakip sa isang serye ng pagnanakaw, forgery, at pang-aabuso sa aking anak. Mabilis na ibinuklod ng IT technician na kasama ni Judge Augusto ang flash drive sa main media system ng hotel. Sa isang sandali, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay nagbago. Nawala ang mga peking ulat at pinalitan ito ng isang maliwanag at opisyal na sertipikasyon mula sa National University Hospital, kasama ang 2 hiwalay na ultrasound image na nagpapakita ng isang malusob na sanggol na 3 buwan nang lumalaki sa sinapupunan ni Dr. Helena Salvador. Ang mga bisita at mamamahayag ay sabay-sabay na napasinghap sa gulat. Ang mga ilaw ng mga kamera ay paulit-ulit na kumislap habang kinukunan ang screen at ang namumutlang mukha ni na Rafael at Doña Soledad. Tumingin kayo sa screen na yan, patuloy ni Judge Augusto habang itinuturo ang larawan ng sanggol. Si Dr. Helena Salvador ay hindi kailanman naging baliw. Siya ay nagdadalang tao sa isang malusob na bata. At ang diagnosis ng psychosis na ipinangangalandakan ng pamilya Montero ay isang pinalsipikadong dokumento na ginawa upang agawin ang kanyang anak at ang kanyang mga ari-arian. Mabilis na pumindot ang technician sa audio player. Mula sa malalakas na speaker ng bulwagan, umalingaw-ngaw ang malinaw na recording ng boses ni na Rafael, Clara at Nurse Corazon mula sa silid na mga record noong nakaraang linggo. Siguraduhin mo, Corazon, na pagkalipat kay Helena sa pasilidad bukas, ilalabas mo agad ang ulat na ipinanganak na niya ang bata at pumanaw ito. At papamuntik natin na ako ang tatayong legal na nag-ampon sa bata. Ang boses ni Rafael sa recording ay naging isang matalim na gulok na pumatay sa natitirang kasinungalingan ng pamilya Montero. Ang mga bisita sa bulwagan ay nagsimulang magsisigaw sa galit at dumi ng taktika. Pumasok sa entablado sina Dr. Evelyn Perez at Aling Rosa. Inihain ni Dr. Perez ang kanyang opisyal na sworn affidavit tungkol sa pagtangging magsinungaling habang inilabas ni Aling Rosa ang orihinal na logbook
at ang mga katibayan ng forgery sa pirma ni Judge Augusto sa mga pautang sa bangko. Hindi yan totoo! Sinisiraan nilang kami! Ang sigaw ni Doña Soledad habang pilit na tumatayo mula sa kanyang silya. Ngunit sa matinding hiya at sa harap ng daan-daang kamera na nakatutok sa kanyang muha, panginginig ang lumamon sa kanyang katawan at bumagsak siya pabalik sa kanyang silya, tinatakpan ang kanyang muha sa pampublikong kayahyang ito. Lumapit si Helena sa gitna ng entablado. Ang kanyang puting Filipiniana gown ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Rafael, ang lalaking dating minahal niya ng buong puso. Ngunit ngayon ay nakatayo sa kanyang harap bilang isang nakakaawang kriminal. Rafael! Ang boses ni Helena ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ibinigay ko sa iyo ang aking kabataan, ang aking pagmamahal at ang aking karera. Ngunit tinangka mong pumatay sa aking pagkatao at agawin ang aking anak. Ngayong gabi, sa harap ng buong lipunan at ng Diyos, binabawi ko na ang aking pangalan, ang aking karangalan at ang aking anak mula sa inyong mga maruruming kamay. Lumapit ang mga opisyal ng NBI sa entablado. Dr. Rafael Montero, Clara Ramos, at Nurse Corazon. Wika ng NBI lead agent habang inilalabas ang mga bakal na posas. Inaaresto namin kayo sa kasong falsification of public documents, illegal detention, conspiracy to commit child exploitation, at malversation of public funds. Mabilis na ikinabit ng mga opisyal ang mga bakal na posas sa mga kamay ni Rafael, Clara at Corazon. Si Clara ay nagsimulang umiyak ng malakas habang tinatakpan ang kanyang muka, habang si Rafael ay lumuhod sa sahig sa harap ni Helena. Helena, pakiusap! Ang boses ni Rafael ay puno ng pilit na pagmamakaawa habang nakatingala sa asawa. Patawarin mo ako! Ginawa ko lang ito dahil sa utos ng mama ko. Mahal pa rin kita, Helena. Pakiusap, alisin mo ang mga kaso. Tinitigan siya ni Helena ng ilang segundo. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala nang luha. Ang tanging natitira ay ang malalim na awa sa isang lalaking nawala ng sariling kaluluwa at dignidad. Dahan-dahang tumalikod si Helena mula kay Rafael. Isinuot niya ang kanyang kamay sa braso ng kanyang ama na si Judge Augusto. Kasama ang kanyang ama, si Dr. Perez, at si Aling Rosa. Dahan-dahang naglakad si Helena palabas ng Grand Ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang pumalakpak ng malakas bilang paggalang sa kanyang katapangan at karangalan, habang ang mga mamamahayag ay nagbibigay ng daan sa kanyang paglakad. Habang lumalabas si Helena sa mga pinto ng Manila Hotel, patungo sa sariwang hangin ng gabi, naramdaman niya ang mahinang panginginig at init ng kanyang tiyan. Napahawak siya roon at napangiti sa gitna ng mga luhang pumatak sa kanyang pisingi. Ang gabi ng kasinungalingan ay natapos na. Ang mga maskara ay bumagsak na, at ang daan patungo sa katarungan at bagong buhay ay opisyal nang nabuksan. Ang mga pahayagan, telebisyon, at mga pampublikong balita sa buong bansa sa mga sumunod na linggo ay pinalilibutan ng iisang malaking paksa. Ang kahindik-hindik na pagbagsak ng kilalang pamilya Montero. Ang iskandalo ng forgery, malversation ng pondo ng gobyerno, at ang pagtatangkang sirain ang buhay at karangalan ni Dr. Helena Salvador ay naging simbolo ng pampublikong galit sa buong lipunan. Sa loob ng ilang araw, ang mga mamumuhunan ng Montero Medical Center ay sabay-sabay na nag-withdraw ng kanilang mga pondo. Ang Department of Health ay formal na nagsara sa pasilidad at nabilunsad ng malalim na investigasyon. Si Doña Soledad, na matagal nang nagmamalaki sa kanyang yaman at mataas na posisyon, ay nawala ng lahat ng ari-arian upang pambayad sa mga piyansa at multa. Ang matandang babae ay naiwan sa kanyang malaking mansion na walang kahit isang katulton o kaibigan na gustong lumapit dahil sa matinding hiya na sumira sa kanyang pangalan. Sa pampublikong kulungan ng lungsod, nakaupo si Helena sa isang lumang bakal na mesa sa silid bisitahan. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na maternity dress, maayos ang buhok, at ang kanyang muka ay pinalilibutan ng kalmado at malinis na kagandahan. Ang bakal na pinto ng silid bisitahan ay bumukas at pumasok si Rafael. Nawala na ang mamahaling suit,
ang maayos na gupit ng buhok, at ang mapagmalaking tindig ni Rafael. Nakasuot siya ng kulay dalanda na damit ng bilanggo, pinalilibutan ng malalalim na itim sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagod at takot. Umupo si Rafael sa tapat ni Helena. Tumingin siya sa kanyang asawa na may matinding pagmamakaawa sa kanyang mga mata. "Helena?" Ang boses ni Rafael ay paos at basag. "Mabuti naman at binisita mo ako. Pakiusap, Helena. Sabihin mo sa ama mo na irong ang mga kaso. Mamatay ako rito sa loob ng kulungan. Hindi ko kayang mabuhay sa ganitong lugar." Dahan-dahang inilabas ni Helena ang isang hanay na mga pormal na legal na papel mula sa kanyang bag at inilagay ang mga ito sa ibabaw ng bakal na mesa. "Nandito ako ngayong umaga, hindi para mag-usap tungkol sa iyong mga kaso, Rafael." Ang boses ni Helena ay mahinahon, malinaw, at walang kahit kaanting galit o panginginig. "Nandito ako para iabot sa iyo ang mga papeles ng annulment para sa ating kasal." Napatitig si Rafael sa mga papel. "Annulment? Helena, pakiusap! Magkaroon tayo ng pangalawang pagkakataon. Nagkamali ako, nakikiusap ako sa iyo. Ginawa ko lang ang lahat ng yon dahil sa utos at panggigipit ng mama ko. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na palitan ang mga medika na ulat mo." Tinitigan siya ni Helena ng malalim. Ang pait ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na awa sa kababaan ng katahuhan ng lalaking nakaupo sa kanyang harap. "Huwag mong isisi sa iyong ina ang sarili mong mga desisyon, Rafael," wika ni Helena habang nakatitig sa mga mata nito. "May sarili kang pag-iisip, may sarili kang konsensya. Ngunit pinili mong maging isang kaduwag. Pinili mong sakaktan at sirain ang asawa mo para sa pera at sa iyong pansariling interes. Ang kaduwagan mo at ang kawalan mo ng integridad ang tunay na sumira sa buhay mo, hindi si Doña Soledad." Umiyak si Rafael at iniyuko ang kanyang muka sa mga kamay na nakaposas. "Patawarin mo ako, Helena. Patawarin mo ako." Dahan-dahang itinapat ni Helena ang kanyang kamay sa kanyang daliri. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang ginintuang kasal na singsing, ang rings na itinago niya sa loob ng 10 taon bilang simbolo ng kanyang pagpapakasakit. Inilagay ni Helena ang ginintuang rings sa ibabaw ng mga papeles ng annulment sa mesa. "Pinapatawad na kita, Rafael." Ang boses ni Helena ay parang isang mahinahong hangin sa umaga. "Pinapatawad kita hindi dahil nararapat ka sa patawad, kundi dahil ayaw ko magdala ng kahit anong poot o galit sa aking puso, habang pinalalaki ko ang aking anak. Pinapalaya na kita, at pinapalaya ko na rin ang sarili ko mula sa iyo." Tumayo si Helena mula sa silya. Hindi na niya hiningi ang lagda ni Rafael dahil ang desisyon ng korte ay pinal na batay sa mga ebidensya ng pagmamaltrato at kriminal na gawain. Tumalikod si Helena at naglakad patungo sa pinto ng silid-bisitahan. Narinig niya ang patuloy na pag-iyak at pagtawag ni Rafael sa kanyang pangalan sa likuran. Ngunit hindi na siya pumingit o lumingon man lang ng kahit isang beses. Nang makalabas si Helena sa pintuan ng kulungan, ang maliwanag na sikat ng araw ay sumalubong sa kanyang mukha. Sa labas, nakatayo si Judge Augusto sa tabi ng kanilang sasakyan, nakang-iti habang nakabukas ang pinto para sa kanya. "Kumusta ka, iha?" tanong ni Judge Augusto habang dahan-dahang inaalayan ang kanyang anak na makapasok sa sasakyan. Ngumiti si Helena, isang tunay at malayang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. "Magaling na ako, Papa. Wala na ang sakit." Habang nagmamaneho sila pabalik sa bahay, inilabas ni Judge Augusto ang isang opisyal na sulat mula sa kanyang brown envelope at inabot ito kay Helena. "Tingnan mo ito, Helena," yika ng kanyang ama. "Ito ang opisyal na permit mula sa Department of Health. Pinapahintulutan ka na nilang magbukas ng isang pampublikong pasilidad ng kalusugan sa lumang lote ng ating pamilya." Napatitig si Helena sa sulat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luhang kagalakan, eksaktong sa sandaling yon. Habang nakahawak siya sa sulat, naramdaman ni Helena ang isang mabilis at malinaw na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Ang kauna-unahang malakas na sipa ng kanyang sanggol. "Papa!"
Napahawak si Helena sa kanyang tiyan habang tumatawa sa gitna ng kanyang luha. Sumisipa na siya! Nararamdaman na niya ang ating kalayaan. Inilagay ni Judge Augusto ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Helena sa kanyang tiyan. Ang matandang hukom ay napangiti habang tumitingin sa kalsada na pinalilibutan ng mga punong berde at maliwanag na sikat ng araw. Ang karma ay naitatag na para sa mga masasamang tao, at para kay Helena at sa kanyang anak, ang pinto ng tunay na paggaling at bagong pag-asa ay buong-buo nang nabuksan. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas na parang isang mahinahong ilog na dahan-dahang umaagos patungo sa dagat ng pag-asa. Ang dating malaking bakanteng lote sa gilid ng ancestral house ng pamilya Salvador ay pinalitan ng isang maganda, maliwanag at payak na dalawang palapag na gusali. Ang pader nito ay nakapinta sa malinis na kulay cream at sa harap ng pinto ay nakasabit ang isang kahoy na signage na may malaking sulat. Klinika ng Pag-asa, Women's and Maternal Care Center. Sa loob ng klinika, ang amoy ng mga bagong pintura ay pinalitan ng amoy ng malilinis na linen, sariwang bulaklak at mainit na kape na inihahanda ni Nanay Beth tuwing umaga. Si Aling Rosa ang formal na tumatayong Chief of Administrative Staff, habang si Dr. Evelyn Perez naman ang pangkalahatang katuwang na doktor ni Helena sa medisina. Araw-araw ang klinika ay dinadagsa ng 10-10 mga mahihirap na kababaihan. Mga inang walang pambayad sa malalaking ospital, mga babaeng inabuso at hindi pinakinggan ng lipunan, at mga nagdadalang tao na naghahanap ng ligtas na kanlungan. Sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Helena Salvador, ang bawat pasyente ay pinatutuloy ng may buong paggalang, pagmamahal at dignidad. Sa gitna ng isang maaliwalas na hapon sa ika-9 na buwan ng kanyang pagbubuntis, nakaupo si Helena sa kanyang opisina habang sinusuri ang huling ulat ng isang pasyente. Biglang pumasok si Nanay Beth na may dalang isang baso ng warm milk. Helena, anak, magpahinga ka muna. Kanina ka pa nakaupo riyan. Ngumiti si Helena at inabot ang baso. Salamat, Nanay Beth. Konti na lang po ito. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat ng gagamitin sa operasyon bukas para kay Aling Maria. Ngunit bago pa man makainom si Helena ng milk, isang matinding paninigas at masakit na panginginig ang pumutok sa kanyang ibabang tiyan. Nabitiwan niya ang baso sa mesa at napahawak ng mahigpit sa gilid ng kanyang armchair. Helena? Ang nag-aalalang boses ni Nanay Beth ay mabilis na humakbang patungo sa kanya. Anak, ano yan? Manganganak ka na ba? Huminga ng malalim si Helena habang pilit nang ngumingiti-sa, kabila ng matinding kirot na sumasaksak sa kanyang balakang. Nanay? Palagay ko, handa na siyang lumabas. Mabilis na tumakbo si Nanay Beth sa pasilyo at tinawag sina Dr. Evelyn Perez at Aling Rosa. Sa loob ng ilang minuto, inaalaya ni na Dr. Perez at Aling Rosa si Helena patungo sa pampribadong birthing room ng klinika. Isang malinis at tahimik na silid na pinalilibutan ng mga sariwang halaman sa labas ng bintana. Sa labas ng silid, nakatayo si Judge Augusto. Ang matandang hukom, na nakahawak ng mahigpit sa kanyang baston, ay naglalakad ng pabalik-balik sa pasilyo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang lalaking hindi kailanman nanginginig sa harap ng pinakamalaking kaso sa hukuman ay pinalilibutan ng matinding kaba at panalangin para sa kanyang tanging anak. Sa loob ng birthing room, hawak ni Aling Rosa ang kamay ni Helena habang pinapahira ni Nanay Beth ang pawis sa no ng dalaga gamit ang isang malinis at basang tuwalya. Si Dr. Perez naman ay nakaposisyon sa dulo ng higaan habang dahan-dahang ginagabayan si Helena sa bawat paghinga. Sige pa, Helena! Ang mahinahon ngunit matatag na boses ni Dr. Perez ay nagbibigay ng lakas. Umiire ka pa ng koonti. Nakikita ko na ang ulo ng baby. Ipinikit ni Helena ang kanyang mga mata. Sa gitna ng matinding kirot at pagod ng kanyang katawan, naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang pagtataksil ni Rafael sa Kabanata 1, ang panlalait ni Doña Soledad, ang pagkakulong sa ospital, at ang gabi ng pagtakas. Ang bawat luhang pumatak
Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging lakas na nagtulak sa kanya sa sandaling ito. Huminga si Helena ng napakalalim at ibinigay ang natitirang huling lakas ng kanyang buong pagkatao. Ilang segundo ang lumipas, at ang buong silid ay napuno ng isang malakas, malinis, at napakagandang iyak ng isang bagong silang na baby girl. Napaupo si Helena sa higaan, habang ang mga luha ng matinding kagalakan ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisingi. Si Dr. Perez ay mabilis na naglinis sa baby at dahan-dahang inilagay ang maliit at kulay rosas na sanggol sa ibabaw ng dibdib ni Helena. Naramdaman ni Helena ang init ng balat ng kanyang anak at ang mahinang paghinga nito sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinalikan ang maliit na ulo ng sanggol. "Magandang umaga, aking anak," bulong ni Helena habang ang kanyang boses ay pinalilibutan ng walang katapusang pagmamahal. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Judge Augusto. Tumigil ang matandang hukom sa pinto, nakatitig sa kanyang anak at sa bagong silang na apo. Ang kanyang mga mata ay pinalilibutan ng malalaking luha ng kagalakan. Lumapit si Judge Augusto sa tabi ng kama at dahan-dahang lumuhod. Kinuha niya ang maliit na kamay ng sanggol gamit ang kanyang malaking daliri. "Papa?" Numiti si Helena habang tumitingin sa kanyang ama. "Hawakan mo ang apo mo." Dahan-dahang inabot ni Judge Augusto ang sanggol at inilagay ito sa kanyang mga bisig. Ang matandang hukom ay napahagulgol ng tahimik habang nakatitig sa magandang mukha ng bata na may hawig sa kanyang huli na asawa. "Anong pangalan ang ibibigay mo sa kanya, Helena?" tanong ni Judge Augusto habang nakatingala sa kanyang anak. Tumingin si Helena sa bintana ng silid kung saan ang sikat ng umaga ay dahan-dahang pumapasok at nagbibigay ng gintong liwanag sa buong gusali. "Esperanza." Ang boses ni Helena ay puno ng kapayapaan at katatagan. Ang pangalan niya ay Esperanza Salvador dahil siya ang ating pag-asa at ang patunay na ang katotohanan at pagmamahal ay palaging mananalo sa gitna ng kadiliman. Niyakap ni Judge Augusto ang kanyang apo habang sina Nanay Beth, Aling Rosa at Dr. Perez ay nakatayo sa paligid ng may mga ngiti ng matinding ligaya. Ang bagong simula ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay naging isang magandang katotohanan sa piling ng pamilya at ng bagong silang na pag-asa. Isang taon ang mabilis na nakalipas mula nung isilang si Esperanza. Ang buong bakuran ng klinika ng pag-asa ay pinalilibutan ng makukulay na banderitas, mga sariwang bulaklak ng bougainvillea at ang amoy ng masasarap na pagkaing Pilipino para sa unang anibersaryo ng pasilidad at sa unang kaarawan ng munting si Esperanza. Sa malawak na halamanan sa likod ng klinika, maraming tao ang nagkakatipon. Naroon ang 10-10 mga inang dating walang maipambayad at natulungan ni Dr. Helena, mga kababaihang nakaligtas sa domestic violence, at mga kapuspalad na pamilya na nakatagpo ng libreng gamot at kalinga sa klinika. Ang kapaligiran ay puno ng init ng pagmamahal, tawanan ng mga bata, at ang malinis na kagalakan ng isang komunidad na nagkakaisa. Si Judge Augusto, na nakasuot ng pormal na barong Tagalog, ay nakaupo sa silya sa ilalim ng puno ng mangga habang hawak-hawak ang nakatutuwang si Esperanza. Ang munting bata, na nakasuot ng maliit na puting dress at may kulay gintong ribon sa buhok, ay patuloy na tumatawa habang hinahawakan ang salamin sa mata ng kanyang lolo. "Maging maingat ka, Esperanza." Ang malambing na wika ni Judge Augusto habang inaayos ang kanyang salamin at hinahalikan ang pisingi ng kanyang apo. "Ang lolo mo ay matanda na, ngunit ikaw ang nagbibigay sa akin ng panibagong lakas araw-araw." Lumapit si Helena na nakasuot ng isang simpleng dilaw na dress na nagpapakita ng kanyang likas na kagandahan at kapayapaan sa puso. Kinuha niya ang baso ng malamig na palamig mula sa mesa at inabot ito sa kanyang ama. "Papa, magpahinga ka rin muna." Nuumiti si Helena habang pinapahiran ang kaunting pagkain sa baba ng kanyang anak. "Masyado mo nang pinaiikot si Esperanza buong umaga." "Ito ang pinakamasayang tungkulin ng aking buhay, Helena," sagot ni Judge Augusto habang nakatitig sa kanyang anak ng may matinding pagmamalaki. "Tingnan mo ang paligid mo, Hija. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang klinika. Ito ay isang tahanan ng katarungan at pag-asa.
Habang nag-uusap sila, dalawang nakababatang doktor na dating nagtatrabaho sa Montero Medical Center ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Nakatungo ang kanilang mga ulo at may halong hiya sa kanilang mga mukha. Dr. Helena, ang boses ng pambabaing doktor ay puno ng pag-aalinlangan. Ipagpaumanhin niyo po kung nangahas kaming pumunta rito ngayong hapon. Tumingin si Helena sa kanila at dahan-dahang tumayo. Dr. Santos, Dr. Reyes, ano maipaglilingkod ko sa inyo? Yumuko ang dalawang doktor. Nandito kami para humingi ng taos-pusong paumanhin, Dr. Helena, wika ni Dr. Reyes. Noong mga panahong ginagalaw ni na Dr. Rafael at Doña Soledad ang inyong mga record at pinapahirapan kayo sa ospital, nanahimik kami dahil sa takot na matanggal sa trabaho. Naging mga duwag kami. Huminga ng malalim si Helena. Walang galit o kapaitan sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang malalim na pag-unawa. Alam ko ang takot na naramdaman niyo noong mga panahong yon. Ang boses ni Helena ay mahinahon at malambing. Ang mahalaga ay natutunan niyo na ang katotohanan ay hindi kailanman dapat isakripisyo para sa pansariling kaligtasan. Pinapatawad ko na kayo. Naiyak ang dalawang nakababatang doktor sa matinding pasasalamat. Dr. Helena, kung papayag po kayo, gusto naming magboluntaryo rito sa Klinika ng Pag-asa tuwing Sabado at Linggo nang walang anumang bayad. Gusto naming makatulong sa inyong misyon para sa mga mahihirap. Numiti si Helena at nakipagkamay sa kanila. Bukas ang pinto ng klinika para sa sinumang gustong maglingkod ng may malinis na puso. Pumasok si Dr. Evelyn Perez at si Aling Rosa mula sa loob ng klinika na may dalang isang malaking birthday cake para kay Esperanza. Si Nanay Beth naman ay sumunod na may dalang mga platito. Ayan na ang cake ng ating prinsesa! Ang masayang sigaw ni Aling Rosa habang inilalagay ang cake sa gitna ng malaking mesa. Ang lahat ng tao sa halamanan, mga pasyente, doktor, katulong at mga bata, ay nagkatipon sa paligid ng mesa at sabay-sabay na umawit ng awit ng kaarawan para kay Esperanza. Habang hinihipan ni Helena ang kandila kasama ang kanyang anak at ang kanyang ama, naramdaman niya ang isang napakalalim at walang kapantay na emosyon ng kapayapaan at katuparan. Naalala niya ang kanyang sarili sa Kabanata 1. Ang sugatan, umiiyak, at nawala ng pag-asa na babae sa malamig na sahig ng opisina ni Rafael. Ang babaeng yon ay kinailangang dumaan sa pinakamadilim na impyerno ng pagtataksil, panlilinlang at pang-aabuso upang matuklasang ang tunay na lakas na nakatago sa kanyang kaluluwa. Tumingin si Helena sa kalangitan ng Maynila. Ang bughaw na langit ay maliwanag, walang mga madilim na ulap, at ang sikat ng araw ay nagbibigay ng init sa kanyang balat. Hawak ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at ang kamay ng kanyang ama sa kanyang tabi. Nalaman ni Helena na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging isang kwento ng dusa. Ito ay naging isang banal na awit ng paggaling, katarungan, at walang katapusang pag-asa. Sa mga huling oras ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang bumababa sa kabilang dako ng dagat at nagiiwan ng kulay ginto at rosas na liwanag sa kalangitan, nakaupo si Helena sa lumang rocking chair sa veranda ng Klinika ng Pag-asa. Sa kanyang kandungan, dahan-dahang nakakatulog ang munting si Esperanza matapos ang isang mahabang araw ng paglalaro at pagdiriwang. Sa mesa sa tabi ni Helena, nakapatong ang dalawang bagay. Ang lumang larawan ng kanyang pamilya noong bata pa siya at ang isang formal na ulat mula sa Department of Justice tungkol sa pinal na desisyon sa kaso ni na Rafael, Clara at Doña Soledad. Si Rafael at Clara ay patuloy na nagdudusa sa loob ng pampublikong kulungan habang nagsisilbi ng kanilang mahabang sentensya para sa fraud at forgery, habang si Doña Soledad ay nabubuhay ng mag-isa sa isang maliit na paupahang bahay na wala ng lahat ng yaman at pinalilibutan ng matinding hiya na hindi na kailanman mabubura sa kanyang natitirang mga araw. Napaalala kay Helena ang tanong na itinatanong sa kanya ng ilang mga pasyente at kaibigan nitong mga nakaraang buwan. Nahanap mo na ba ang tunay na kapatawaran sa iyong puso para sa mga taong sumira sa buhay mo? Dahan-dahang hinaplos ni Helena ang malambot na buhok ng kanyang natutulog na anak. Oo,
nahanap na ni Helena ang tunay na kapatawaran. Hindi sa pamamagitan ng paglimot sa kasamaan o pagpapalampas sa krimen, kundi sa pamamagitan ng pagpapapalaya sa kanyang sariling kaluluwa mula sa bilangguan ng put at galit. Natanto niya na ang galit ay isang lason na iniinom ng tao habang umaasang ang kaaway ang mamamatay. Nang iwan niya ang kanyang kasanlasingsing sa mesa ng kulungan sa Kabanata 13, hindi lamang niya iniligtas ang kanyang anak, iniligtas din niya ang kanyang sarili mula sa kadena ng nakaraan. Ang katarungan ay naisagawa na ng batas at ng karma, at ang kanyang puso ay ganap ng malaya. At ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi lamang isang bagay na nahanap ni Helena. Ito ay naging mismong hangin na kanyang hinihinga araw-araw sa piling ng kanyang ama na si Judge Augusto, nung kanyang tapat na vunuay na si Nanay Beth, ng mga kasamahang sina Aling Rosa at Dr. Perez, at ng kanyang anak na si Esperanza. Nahanap ni Helena ang tunay na kaharian ng pagmamahal. Ang kanyang buhay bilang doktor ay hindi na nakatali sa pera o sa pangalan ng mataas na lipunan, kundi sa bawat ngiti ng mga mahihirap na inang kanyang natutulungan sa klinika ng Pag-asa. Dahan-dahang, lumabas si Judge Augusto mula sa pinto ng veranda, hawak ang 2 tsangkir ng warm tea. Inilagay ng matandang hukom ang isang tsangkir sa mesa at dahan-dahang umupo sa tapat ng kanyang anak. Napakatahimik ng gabi, Ija. Ang boses ni Judge Augusto ay puno ng matinding warmth at kapayapaan. Tumingin si Helena sa kanyang ama at numiti ng taos-puso. Oo, Papa. Napakatahimik at napakaganda. Tinitigan ni Judge Augusto ang kanyang anak at ang natutulog na apo. Ano ang iniisip mo, Helena? Iniisip ko po ang aral ng buong paglalakbay na ito, Papa. Bulong ni Helena habang nakatitig sa kulay gintong langit. Naisip ko ang napakaraming kababaihan sa ating bansa na patuloy na nagtitiis sa loob ng mga tahanang puno ng pang-aabuso, panlilinlang at takot. Mga babaeng nananatiling tahimik dahil sa takot sa hiya o sa maling paniniwala sa utang na loob. Huminga ng malalim si Helena at itinuloy ang kanyang boses. Gusto kong malaman ng bawat babae at ng bawat ina na ang tunay na katapangan ay hindi ang manatili at magtiis sa impyerno. Ang tunay na lakas ay ang lakas ng loob na tumayo. Protektahan ang sarili at ang anak, at maniwala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, merong panibagong umaga na naghihintay para sa mga taong naglalakad sa katotohanan. Tumango si Judge Augusto at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. At ang katotohanan yon, Helena, ang magiging pinakamagandang pamana mo para kay Esperanza. Dahan-dahang umihip ang malamig na hangin sa gabi, nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak mula sa halamanan ng klinika. Ang munting si Esperanza ay bahagyang gumalaw sa kandungan ni Helena, pilit na dumidilat ang mga mata at numingiti sa kanyang ina bago muling pumasok sa malalim na pagtulog. Hinalika ni Helena ang nunang kanyang anak at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Ang mga luhang pumatak noong nakaraang taon ay natuyo na. Ang mga sugat sa kanyang puso ay ganap ng naghilong. Sa gitna ng pagmamahal ng pamilya, ng katarungan at ng walang katapusang pag-asa, si Dr. Helena Salvador ay ganap ng nagtagumpay at naging isang maliwanag na sulong ng buhay para sa lahat ng kababaihan.